Kut 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 kut. Kain na kayo. Kain lang ng marami para mangitlog kayo ng mabuti. Aksuan, nandyan ka na pala. Bakit ikaw? Sister-in-law, sumama ka na sa akin. Si Wang Xuan ba? Tapos na ang maliligayang araw niya. Wang Mao, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sister-in-law, si Wang Xuan ay nakipaglaban ng manok at natalo siya ng mahigit 10 milyong dolyar. Sa mga oras na ito, siguro ay para na siyang aso na nakatali sa isang tabi. Sister-in-law, sumunod ka na lang sa gusto ko. Sisiguraduhin kong araw-araw ay madarama mo ang langit. Masamang babae, binibigyan na nga kita ng pagkakataon. Ang arte mo pa. Anong sabi mo kanina? Saan natalo sa sugal si Wang Xuan? Aray, aray, aray. Magsalita ka. Nandoon siya sa bababawang cockfighting arena. Huwag niyo akong saktan. Magbabayad ang asawa ko. Umalis ka rito. Bawang cockfighting arena. 15 taon na. Nagpapatuloy pa rin kayo sa paninira ng buhay. Dahan-dahan lang. Auntie, dahan-dahan lang. Hinay-hinay. Hindi madali ang pagpunta natin dito sa lungsod. Dapat marami tayong maibentang mga ani. Tama. Kailangan makakuha tayo agad ng magandang pwesto. Tara na. Ahua, tara na. Hindi ba magtitinda ka pa ng mga itlog sa lungsod? Mauna na kayo. Gagamit lang ako ng palikuran. Sige. Bilisan mo ah. Bawang cockfighting arena. Hindi lang pangarap ang yumaman agad. Kapag nalulong ka sa lugar na ito, tiyak na masisira ang pamilya mo. Tara, sumama ka sa loob. Gibain natin ang walang awang lugar na ito. Tama, ganyan nga. Ang galing. Sige pa. Sipain mo ang likod niyan. Nasugatan na siya. Tuka pa. Tapusin mo na yan. Ang tatay ko na si Zhongming ay may pambihirang galing sa sabong. Kilala siya sa mundo ng sabungan bilang ang banal na Buddha ng sabong. Sinasabi nilang ang Buddha ay tumutulong sa lahat. Kagatin mo. Mahusay. Tapusin mo na yan. Samantalang ang tatay ko, ang tinutulungan niya ay walang iba kundi ang mga sugarol na nilamon na ng kasakiman ang puso. Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo ang pera ko. Laogi, narito na ako gaya ng ating napagkasunduan. Tabi, ang lakas din ng loob mo, bata. Naglakas loob kang dalhin ang pakikibakang ito laban sa sugal sa aking bawang sabungan? Mga bata, ilabas ang aking nagniningas na hari. Tingin kayo, ito ang tumalo sa sawa. Ang nagniningas na hari, talagang mabangis siya. Master, ang manok na ito ay galing sa matapang na lahi ni Dayanan. Magaling siyang umatake sa leeg. Dapat tayong mag-ingat. Tatay, hayaan niyo ang aking itim na gintong manok na lumaban sa kanya. Shimei, walang karanasan ng iyong manok. Baka malagay ka sa dihado. Kuya Kun, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Gagamit ka ng sisiw laban sa akin? Naghahanap ka ng gulo? Tunay ngang napakamabangis ng nagniningas na hari. Agad siyang gumamit ng sunod-sunod na atake gamit ang pakpak. Sa gitna ng mabilis na pag-atake, pinili ng itim na gintong manok na umiwas ng maayos. Sugurin mo. Sige, sugurin mo. Paulit-ulit na umiiwas ang itim na gintong manok
Lubos na nagagalit ang nagniningas na hari, kaya direkta siyang gumamit ng pamosong atake sa leeg. Napakagaling ng batang ito. Nakapagpalaki siya ng ganitong kagaling na manok. Hindi maaari. Ang aking nagniningas na hari na walang sino mang makatalo sa buong mundo, paanong matatalo ng isang bata? Kuya Kun, sabi ko na sa inyo, siguradong mananalo ang manok ko. Talagang may kakaibang talento si Ahua. Lau Gizaw, nagkasundo tayo bago ang laban. Na kapag natalo ka, dapat isara agad ang bawang sa bunga na ito. Dapat kang sumumpa na hinding-hindi na magsusugal at ibalik ang perang nakuha mo sa hindi tamang paraan nang walang bawas sa lahat ng mga biktima mo. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Narito ang listahan. Tuparin mo ang pangako mo. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Manahimik kayo. Ibalik ang pera. Sabi ng manahimik, Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. banal na Budhazong. Talo na ako at tinatanggap ko ang pagkatalo ko. Ang lahat ng pera ay nasa opisina sa itaas. Maaari po ba na doon tayo tumuloy? Para sabay nating bilangin? Ituro mo ang daan. Tuloy po kayo? Master, sasama po ako sa inyo. O aking munting manok, napakagaling ng ginawa mo kanina. Naging malaking tulong ka. Bibigyan kita ng maraming pagkain. Tatay, anong nangyari sa inyo? Tatay, Ahua, tumakbo ka na. dadalhin kita sa ospital. Maghahanap tayo ng doktor. Huwag kang papahuli sa kanila. Sa buhay na ito, huwag ka nang lalapit sa sabong. Maging parang karaniwang tao ka lang. Mamuhay ka ng maayos. At mabuhay ka ng matagal. Tay, Hulihin ang batang iyan, pati na rin ang manok niya. Bawang sabungan. Ngayong araw, lahat ng utang niyo sa amin ay pagbabayarin ko na. Brother G, napakasama mo. Saang banda ako naging masama? Brother G, patawad po, Brother G. Inutusan ko na po ang matalik kong kaibigan na si Huang Mao na sabihan ng asawa ko. Bigyan niyo pa po ako kahit isang araw. Brother Wang, talaga bang tingin mo sa akin ay nagkakawang gawa? Sinasabi ko sa iyo, kapag lumipas na ang alas 12 at hindi pa dumarating ang asawa mo dala ang pera, sisiguraduhin kong tatapusin kita. Wag po, wag po. Brother G? Brother G, ang mga bagong biktima sa labas ay nakaupo na. Sisimulan na ba natin sila? Bakit ka nagmamadali? Ang magandang pagkakataon ay hindi dapat minamadali. Sa magagandang karne, dapat ay dahan-dahan ng paghiwa. Sabihan ng lahat, ihanda na ang lahat at maghanda sa malaking piging. Opo, boss. So good. Labanan mo. Turukin mo siya. Maligayang pagdating sa Bawang Cockfighting Arena. Nawa ay maging maganda ang swerte nyo at biglang yumaman. Tukain mo? Asintahin mo ang mata niya. Kagatin mo siya, kagatin mo. Wala na, lahat ng ipon ko ay wala na. Nanalo na naman. Ang aking magaling na manok, aking mahal. Tulad ng dati, hayaang ang mga bagong dating ay makatikim muna ng panalo, magaling na manok. Kapag na-addict na sila, doon na natin sila uubusin. Maliwanag po. Ang tingin ng babaeng ito ay parang kutsilyo. Missy, ngayon lang po ba kayo napunta rito?
Gusto nyo bang sumubok ng swerte? Nasaan ang asawa ko na si Wang Xuan? Aba, narito na pala si Goddess of Fortune. Hinihintay na po kayo ng asawa nyo, ang aming tagapagligtas. Maganda ang hitsura ng batang asawang ito. Humanap ka ng paraan para dalhin siya sa kwarto ko. Brother Wang, narito na ang taong lagi mong iniisip. Huwag niyo po akong saktan. Magbabayad po ng utang ang asawa ko. Huwag niyo akong saktan. Mahal, iligtas mo ako. Wang Xuan, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Mukha ka pa bang tao? Ngayon, nakita mo na siya. Wala siyang galos kahit isa. Ano na? Nasaan ang pera? Ayan, ang galing. Alisin niyo ang tali ni Brother Wang. Mahal ko, alam kong hindi mo ako pababayaan. Brother G, niloloko ka lang ng babaeng ito. Nasaan ang pera? Nasaan ang lintik na pera? Mahal, huwag kang magbiro ng ganyan. Ibigay mo na sa kanya ang pera. Titiisin mo ba talaga na mawala ako? Wang Xuan, noong nagpakasal ako sa iyo, sumumpa ka sa langit na habang buhay kang hindi magsusugal. Natatandaan mo pa ba? Sinasabi ko sa inyo, napakasama ng timpla ko ngayon. Wala akong oras na makinig sa sermon mo. Hawakan niyo ang kamay niya. Huwag. Mahal ko, tulong. Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi ka pa nagbayad, sa susunod kong pagpalo ay tatapusin ko na ang kinabukasan mo. Hindi na kita ituturing na lalaki, nang sa gayon ay maayos kong maalagaan ang asawa mo. Mahal, magbayad ka na. Magbayad ka na. Pera lang naman, di ba? Mababawi ko iyan sa sabong. Ano? Utang sa sugal ang utang ng asawa ko. Kaya naman, ako ay magbabayad gamit ang mga patakaran ng sabungan nyo. Gamit lang ang maliit na manok na iyan. Sinasabi ko sa iyo, kahit ang pinakamahinang manok namin dito ay kayang-kaya siyang tadyakan agad. Ang munting manok ko ay tinatawag na grass phoenix. Napakabilis nito, kaya hindi siya basta-basta matatalo. Hindi maaari. Ang asawa mo, utang sa sugal, ang utang niya. Ang utang sa sugal ay dapat bayaran ng cash. Kailangan mo munang bayaran ng utang ng asawa mo bago natin pag-usapan ng sabong. Maliwanag ba? Ito, ang titulo ng lupain ng aming manukan. Nagkakahalaga ito ng 500,000 dolyar. At ito naman ay ang ipon namin sa loob ng maraming taon. Nasa 500,000 dolyar din ang laman nito. $1,000,000 lang ang dalawang ito. Napakalayo pa nito sa 10,000,000 dolyar. Kapag natalo ako, ang buhay ng asawa ko ay mapapasa inyo na rin. Huwag. Walang silbi ang manok na iyan. Mahal, hindi mo ako pwedeng hayaang mapahamak. Ngayon natatakot ka ng mapahamak? Ngayon ayaw mo nang magsugal? Mula noong tumapak ka sa pasugalang ito, tapos na ang pamilya natin. Ngayon, pwedeng sumugal tayo sa huling pagkakataon. O kaya naman, panonoorin na lang kitang pagbayarin nila ng malupit. Magsalita ka. Anong pipiliin mo? Brother G, nakita ko ang manok niya. Maikli ang pakpak at payat ang binti. Walang laban. Siguradong matatalo ito sa laban. Bakit hindi? Pagbigyan natin siya sa gusto niya, yung tipong mapapasa atin pati siya. Dahil gusto mong sumugal, ako na si Yao Ji, ay marunong naman kumatwiran. Pero sa itataya mo, may dapat ka pang idagdag. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Dapat isama mo rin ang sarili mo. Ano? Huwag mong hawakan ang asawa ko. Ako na ang magbabayad ng utang sa sugal. Anong pambayad mo? Tingnan mo ng mabuti. Para sa akin,
Ang katawan ng asawa mo ay mas mahalaga pa kaysa sa iyong puso, palibaga at bato kapag pinagsama-sama. Yao Ji, wala kang hiya. Ako pa ang walang hiya. Alam mo ba, pinakaayaw ko sa lahat ay ang murahin ako sa harap ng magandang babae. Dahil minura mo ako, ngayong araw na ito ay tatapusin kita. Tatapusin kita. At Hinto. Makikipagsugal ako sa iyo. Kapag natalo ako, maari mo na akong makuha. Pero sa bawat panalong makuha ko, kailangang bawasan ang utang ng 500,000 dolyar. magaling. Gusto kong makipagtulungan sa mga taong madaling kausap, lalo na sa isang katulad mong napakaganda at napakaamong babae. Tara na po. Mayabang ang babaeng ito. Panoorin mo kung paano siya papasukuin ni Brother G. Ano bang alam mo? Ang ganitong uri ng palaban at simpleng babae. Sa loob ng silid ay tiyak na may kakaibang galing. Ito ang batik-batik na leopard. Dito sa larangang ito, hindi ko pa ito nakitang natalo kailanman. Ayos na, mga kaibigan. Ngayong araw, may ipakikita kaming bago sa inyo. Ang binibining ito na si Nengne. Gusto niyang gamitin ang kanyang pamanang manok na damong phoenix para hamunin ang aming batik-batik na leopard. Ang nakataya naman sa sugal na ito ay ang kanyang sarili. Ahua, wag na tayong sumugal. Tanggapin na lang natin ang kapalaran natin. Tumahimik ka sa kamalasan mo. Paano mo nasabing matatalo tayo? Ang mga sabunging manok nila, mula pagkabata, ay pinakakain na ng buhay na hayop, sinasanay na maging matapang, at nagpapalakas gamit ang mga sandbag. Itong ating manok na damo ay parang isang malambot na bulak. Siguradong hindi tayo mananalo. Nengne, ang mga patakaran sa sabong, alam mo ba? Wala talaga akong alam tungkol dyan. Pakipaliwanag naman sa akin. Ipaliliwanag sa iyo ni Kuya. Napakasimple lang ng mga patakaran. Ipapasok ang mga manok at sisindihan ang insenso. Hanggang maubos ang insenso, maglalaban ang dalawang manok. Kung ang manok ng kabilang panig ay magkaroon ng malalang pinsala o kaya naman ay bumagsak at hindi na makatayo, matatalo na ito. Paano kung naubos na ang insenso? Pero wala pa ring nananalo. E di dadagdagan natin ng isa pang insenso, hindi ba? At isa pa, ang bawat isa sa atin ay may pagkakataong mag-pose para painumin ng tubig ang ating manok. Pero hindi ito pwedeng pakainin at hindi rin pwedeng bigyan ng gamot. Maintindihan mo ba? Sige, naiintindihan ko na. Magsimula na tayo. Ipasok na ang mga manok sa labanan. Umpisa na. Tingnan nyo dali, ang batik-batik na leopard ay umatake na. Ingat sa leeg, baka mawakwak na ang lalamunan. Tingnan mo ang manok na iyon. Ang hina niya, wala man lang siyang laban. Ang dalawang manok na ito ay hindi talaga magka-level. Paano magkakaroon ng laban? Siyempre katulad lang ng amo niya. Siya ay bubugbugin at aapihin. Ang unang galaw pa lang ng manok na iyan ay pagtakas na. Tila hindi man lang siya tatagal sa loob ng oras ng isang incense stick. Nengne, hintayin mo lang ako. Kakamtam ko ang lahat sa iyo at wala akong ititira. Sabi ko naman sa iyo, siguradong hindi uubra ang manok na iyan, pero pinilit mo pa ring makipagpustahan. Gugu-gugu. Gugu-gugu. Tumayo ka na, tukuyin mo siya. Ang babaeng ito ginagamitan ng paraan ng pagtawag sa lawin ng manok. Napakakaiba talaga. Sa tingin ko ay wag na rito maglaban. Pumunta na lang sa kama para makipaglaro kay Boss Yao Ji. Makipagsabong doon, mas may silbi pa yun kaysa sa kahit ano. Ngayon, kitang-kita na. Isa siyang mangmang. Sa paggabay sa sabong, ang kailangan ay ang pito ng pakikipaglaban at senyas ng kamay. Siya, wala siyang alam. Anong laban niya sa sabong? Bakit nakahiga lang iyan? Anong ginagawa niyan? Bakit siya nangingitlog? Boss Yao Ji, tingnan mo ang babaeng manok na iyan sa takot. Nangitlog patuloy. Mahigit 10 taon nang bukas ang ating bawang cockfighting arena. Ngayon lang kami nakakita ng nanggugulo gamit ang nangingitlog na manok. Missy, sumuko ka na lang agad. Baka sa takot ng manok mo ay hindi na siya makapagpisa ng itlog.
Ang dami nating tandang sa manukan natin. Bakit isang inahing manok pa ang napili mo? Aking Phoenix, sa mahalagang sandaling ito, anong ginagawa mo? Bakit ka nangingitlog? Bumangon ka na. Sige na, parusahan mo siya. Huabanbao, wasakin mo na ang manok na iyan. Sige na, tumayo ka. Tapos na ang manok, at tapos na rin ako. Natumba si Spotted Leopard. Paano nangyari iyon? Nadulas si Spotted Leopard sa itlog at natumba. At mukhang nasugatan pa ang pakpak niya. Paanong nagkaroon ng ganoong klaseng aksidente? Anong nangyayari? Natumba na ang panabong mo, at hindi na siya makatayo. Nanalo ang munting manok ko. Sinuwerte ka lang. Anong ikinatutuwa mo? At saka, hindi pa nauubos ang oras sa insenso. Bakit ka nagmamadali? Spotted Leopard, tumayo ka na agad dyan. Huwag kang makupad. Tapusin mo na yan sa isang tuka. Gusto nang lumaban ng seryoso ni Spotted Leopard. Hoy, babae. Huwag kang masyadong mayabang ngayon. Kapag dinala na kita sa higaan ko, sisiguraduhin kong ang mga buto mo ay manghihina sa akin. Hindi nga matatawar ang kampeon si Spotted Leopard. Napakabagsik lumaban, at lalong tumitindi ang bangis. Sa laban na ito, kahit anong mangyari, parang siguradong talo na ang munting manok ko. Pero ngayong araw, ipakikita ko sa inyong lahat kung paano ako mananalo. Sandali, ipakikita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng magpanggap na mahina para manalo at pagtatago ng bangis sa likod ng mga ngiti. Tatay, kung may dalawang panig sa sabong at malaki ang lamang ng isa, paano mananalo ang mas mahina? Ang isang totoong matalinong mga ngaso. Madalas ay nagpapanggap muna na siya ang biktima. Tingnan mo, ang maliit na manok na iyon, hindi ba't lagi siyang tumatakbo ng pabilog sa paligid para mas mapagod ang malaking manok sa paghabol? Oo nga po, totoo yan. Ito ang tinatawag na diskarteng pagpapagod para talunin ng malakas. Kapag ang malaking manok ay hingal na at nawawala na sa pasensya, ang pagkakataon para tumalo ay darating na. Sa kakagumanti ng mabilis, isang bira lang, tapos ang laban. Tandaan mo, ang pagpapakitang mahina ay hindi totoong kahinaan, kundi paghahanda lang ng tamang oras para umatake. Ang maliit na manok na ito, puro takbo lang at ayaw lumaban. Sa tingin ko, naduduwag na siya. Hindi iyan kaduwagan, tinatawag iyang pagpapagod sa kalaban. Malaki ang pangangatawan ni Huabanbao, kaya mas mabilis maubos ang lakas nito. Kahit maliit si Cao Feng Huang, mas mabilis at maliksi naman siya. Ang diskarteng pag-ikot na ito, ang pinakamabisa para matalo ang mas malakas na kalaban. Sandali lang, parang may kakaiba sa galaw ng maliit na manok na ito. Sabihan si Huabanbao na huwag nang makipaglaro. Gamitin na ang matinding sipa para tapusin na ito agad. Tingnan nyo, gagamitin na ni Huabanbao ang tanyag na sikretong sipa. Kapag tumama ang ataking ito, sa isang saglit lang ay mababali ang boto ng kalaban. Yari na. Walang manok ang makakaya sa matinding banat ni Huabanbao. Talo na talaga tayo nito. Naku! Malapit na maubos ang oras sa insenso. Mukhang siguradong talo na kayo. Gumamti ka na. Ngayon na. Nagawa pa niyang umiwas. Paano nangyari iyon? Paano nangyari iyon? Tapos na ang oras. Kikami. Ninanalo tayo. Nanalo tayo. Nanalo tayo, mahal. Ang galing mo talaga. Sa round na ito, nanalo tayo ng $500,000. May galing din ang maliit na manok na ito. Tinalo niya talaga si Leopard? Iyang si Leopard.
ay ang pambato ng Bawang Cockfighting Club. Natalo lang siya ng isang itlog ang inahing manok. Kapag nalaman ito ng iba, talagang pagtatawanan tayo. Sinuwerte lang kayo sa isang round. 500,000 dolyar lang ang nabawas sa utang nyo. Anong itinatawa-tawa nyo riyan? Anong ikinagagalak nyo? Malayo pa kayo sa 10 milyong dolyar na utang. Tama. Maswerte lang talaga ako. Hindi ba sinabi ng amo nyo? Ang sabong ay hindi tungkol sa karanasan, kundi sa swerte. Tama, di ba? Tama ang sinabi ni Nengne. Ang batas ay batas. Panalo kayo sa round na ito. Ang 500,000 dolyar na ito ay sa inyo na. Mahal, ang galing mo talaga. Sa isang round lang, nanalo agad tayo ng ganyang kalaking pera. Walang hiyang babae ka. Pababayaan muna kitang manalo. Kapag nilamon ka na ng kasakiman, kukunin ko ang lahat sa iyo hanggang sa huling sentimo. Magsaya ka lang muna. Maya-maya lang, papaiyakin kita. Sige na. Kunin mo ang mga may sakit na manok. Doon sa likod. May sakit na manok? Brother G, hindi ba dapat mas magaling na manok ang gamitin natin? Gawin mo na lang kung ano ang sinasabi ko. Pinapahaba ko lang ang PC. Para sa malaking huli. Hindi. Nang bibingwit ako ng magandang isda. Ang manok na ito, para ring kuneho, panay ang takbo. Tinatawag itong running style. Itong maliit na manok na ito ay isa lang talagang takbuhing manok. Panalo ang Grass Phoenix. Nanalo na naman ang Grass Phoenix. 4 na sunod na panalo na para sa Grass Phoenix. Ang kakaiba nito, bakit laging tumatama ng sakto sa mismong bahaging kailangan? Sinuwerte lang. Sadyang napakasuwerte lang. Nanalo na naman. Grass Phoenix. Napakagaling mo talaga. Mahal, nakaipon na tayo ng 7 milyong dolyar. Kasama ang sarili nating ipon, marami-rami na tayong mababayarang utang. Tumigil na tayo habang nanalo pa. Siguradong mayroon silang binabalak na masama. Anong hinto? Napakaswerte natin. Bakit tayo aalis? Hindi mo ba narinig? Kapag ang swerte ang lumapit sa iyo, walang makakapigil dito. Sayang naman kung aalis na tayo ngayon, di ba? Sige, yung vulture doon sa likod, pakainin mo ng gamot, pampalakas. Tandaan mo, doblehin ang dosis. Huwag kayong mag-alala, Brother G. Mukhang hindi na sila makapaghintay. Gusto na nilang kunin lahat sa akin sa round na ito. Gusto mong tumakbo ha? Dahil sa gamot, ang Zoo Sandiao, sa bilis at tibay nito, kayang talunin pati leopardo. Tingnan natin kung hanggang kailan makakatakbo ang manok na ito. Brother G, mukhang nasa magandang kondisyon ang Zoo Shandiao. Hindi lang laban sa maliit na manok na ito. Kahit pa mabangis na aso ang itapat, hindi tayo matatalo. Mahusay, ha 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 ha. Kapag napagod na ang maliit na manok na iyon, sa oras na mapagod siya, doon na siya mawawalan ng lahat at mababaon sa utang. Kahit na parang nananalo ako sa mga unang laban, isang itong planadong bitag, ang layunin ay ubusin ang lakas ng aking manok. Pagdating sa susunod na laban, kapag humarap na siya sa mabangis na kalaban, tiyak na matatalo na ang manok ko. Ha 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 ha. Kahanga-hangang lakas para sa isang babae. Gamit lang ang isang maliit na manok, tinalo mo na ang ilan sa mga magagaling ko. Ang tapang na iyan, ang swerteng iyan, bilib na ako sa iyo, Yao. Pero Nengne, sa bawat laban mo na 500,000 dolyar, at sa estilong pan 500,000 dolyar sa isang laban para mabayaran ang 10 milyong dolyar, kailan pa kaya yun matatapos? At saka ang mga manonood, parang wala silang nakikitang kawili-wili. Ganto, may mungkahi ako. Sa susunod na laban, gawin nating mas exciting. Buksan natin ang taya para sa lahat. Kahit sino ay pwedeng tumaya at ang bayad nito, 1 laban sa 10. Ayos ba? Ibig sabihin, kapag tumaya ako ng 10,000 dolyar at nanalo ako, makakakuha ako ng 100,000 dolyar? Siyempre, kahit magkano pa ang taya mo, basta manalo ka, babayaran kita ng 10 beses. Mukhang napaka-exciting nga niyan. Para sa laban lang na ito, simula sa 10,000 dolyar ang taya. Gustong gamitin ni Yaoji ang laban na ito para ubusin ang lahat ng mayroon ako. Nengne, matagal-tagal ka na rin nag-iisip. Itutuloy pa ba natin ang laban? Uy, asawa ko, huwag kang papayag. Isa itong patibong. Tiyak na ilalabas nila ang pinakamalakas nilang manok. Hindi tayo mananalo rito. Tara na. Anong tara na ang pinagsasabi mo?
Ngayon, ang manok ko ay kasalukuyang nasa kondisyon. Ito ang pagkakataon para mabawi natin ang nawala sa iyo. Sa panig ng bawang cockfighting arena, anong manok ang ilalabas niyo? Ilalabas namin ang Zuo Shandiao. Ang Zuo Shandiao na hindi matalo-talo. Hahaha, doon tayo tumaya, sure win. Hingal na ang maliit na manok na iyan. Tiyak na matatalo na yan. Tataya ako ng 50,000 dolyar. $100,000 sa akin para sa Zuo Shandiao. 100,000, 100,000, 100,000, 100,000. Tataya ako ng 50,000 dolyar. Asawa ko, yung pera pambili ng gamit natin. Bilisan mo at ilipat mo na sa akin. Ma, pahiram ng ipon mo, ibabalik ko sa iyo ng 10 beses mamaya. Sabi ko sa iyo, Nengne, kinalkula ko na ito ng maigi para sa iyo. Ang kabuuang taya laban sa manok mo ay umabot na sa 2 milyong dolyar. Ang ibig sabihin niyan, kapag natalo ang manok mo, kailangan mong magbayad ng 20 milyong dolyar. Tatanggapin mo bang laban na ito, Nengne? Huwag kang pumayag, asawa ko. Kapag mahuhuli ka na nila, tsaka nila hihigpitan ng bitag, ganyan na ganyan ang nangyari sa akin kaya ako napahamak. Ang Zuo Shandiao ay ang pinakamalakas ng bawang cockfighting arena. Sanay ito sa labang tapusan at wala itong itinitira. Talagang gusto akong tapusin ni Yaoji. Ayoko nang magpusta uli, mahal. Ang perang napapanalunan natin ngayon ay patibong lang nila. Gagawa sila ng paraan para makuha ang malaki nating pera. Isang bitag ito. Anong bitag? Ang nakikita ko lang ay ang alaga kong manok. Sunod-sunod ang pagkapanalo. Nandito na ang swerte. Dapat nating samantalahin ang pagkakataon. Mas malaki ang taya, mas malaki ang panalo. Tinatanggap ko ang laban na ito. Pero, lahat ng yaman mo, kapag pinagsama-sama, ay hindi aabot ng 20 milyong dolyar. Baka mapahiya ka lang at wala kang maipakita mamaya. Oo, tama po kayo. Wala po kaming pera, kaya hindi na kami lalaban, hindi na kami sasali. Sinong nagsabing wala akong pera? Ito ang titulo ng lupa ng manukan ko at pati itong deposito ko. Kabuuang 1 milyong dolyar. Idagdag mo pa ang 7 milyong dolyar? Itaya lahat yan. Nengne, nakalimutan mo na ba? Ang 7 milyong dolyar na ito ay pambayad lang sa utang ng asawa mo. Hindi ba't may patakaran kayo dito sa sugalan? Hanggat hindi pa tapos ang laban, ang panalo ay panalo. Hindi muna binibilang ang utang. Sige, pagsasama-samahin natin. Ang 1 milyon at 7 milyon ay 8 milyong dolyar. Malayo pa ito sa 20 milyon. Eksakto. Kakuha ko lang sa bangko ng utang na 8 milyong dolyar. Dapat sana ay gagamitin para sa pagpapalawak ng manukan. Ngayon, itaya lahat. Talagang nababaliw ka na. Kapag natalo pa ang 10 milyong dolyar na ito, tapos na tayong dalawa, wala na. Tumabi ka nga riyan. Huwag kang makialam sa pakikipagsabong ko. Walang milyon dagdagan ng 8 milyon. 16 na milyong dolyar, kulang pa rin ng 4 na milyong dolyar. Isama mo na rin ang buhay ng asawa ko na may halagang 2 milyong dolyar. Sakto, hindi ba? 20 milyon lahat. Napakahusay, Missy. Tunay kang magiting. Itataya ko ang buong 20 milyong dolyar na ito. Ipupusta ko na mananalo ang alaga ko. Sa laban na 1 sa 10, 100, 1,000, milyon. 200 milyong dolyar. Kapag nanalo ako, dapat bayaran mo ako ng 200 milyong dolyar. Kaya bayan-bayaran ng bawang sabungan nyo. Nengne, wag mong alalahanin yan. Basta manalo ka, kahit magkano pa yan, mababayaran ko. Kaso, mukhang hindi ka mananalo. Kayong mga tauhan. Ipasok na si Zuo Shandiao. 5 rounds na ang tinagal ng alaga nating manok. Limitado na ang lakas nito. Hindi na nga ito makatayo ng maayos. Paano pa ito makikipaglaban? Ano ka ba? Ang kulit mo. Alam ko kung kailan ako hihinto. Galingan mo alaga, huwag silang pakinggan. Hindi ka na makakahinto, Ahua. Ganyan din ako nagsimula. Kapag nanalo ng pera, gusto laging manalo. Paano pag natalo na? Sa isip ko, puro bawi na lang ang gusto kong mangyari. Ang resulta ay nawala ang lahat. Ahua, nakikiusap ako. Huwag na tayong magsugal, pakiusap. Umalis ka sa harapan ko. Huwag mong harangan ang swerte ko. Kapag malakas ang daloy ng swerte, ngayon pa ba ako hihinto? Isa akong tanga kung gagawin ko yon. Ang susunod na lalabas ay ang walang talong mandirigma, si Zuo Shandiao. Narito na ang pinakamahusay na manok. Oo nga, grabing galing. Wala pa itong record ng pagkatalo. Walang sinumang kalaban ang nakapanakit dito. Astig talaga. Sa pagkakataong ito, sigurado ang kita natin. Tama ka. Bilang na ang mga sandali ng babaeng ito.
Palalakasin ko muna ang loob mo gamit ang mga mahinang manok, saka ko gagamitin ang manok na may gamot para talunin ka sa isang iglap. Ang ganitong klaseng plano sa pag-ubos ng kalaban ay hindi pa kailanman pumalya. Baliw na babae, maghanda ka na para matapos. Masyadong hyper ang mga muscle ng Zuo Shandiao na ito. Halatang uminom ng maraming pulbos ni King Kong. Sa oras na ito, napakalakas na nito, walang pag-asa ang maliit na manok sa damo kung lalaban sa kanya. Pakawalan na ang manok. Zuo Shandiao. Zuo Shandiao. Ponenix ng damo, makinig ka. Kapag hinahabol ka niya, tumakbo ka lang, gumalaw ka ng zigzag. Ubusin mo ang lakas niya. Hahanapin ko ang kahinaan niya. Phonetics ng damo, huwag mo akong bibiguin. Galingan mo, mananalo tayo ng $200 milyong. Nananaginip pa ng gising ang babaeng iyan. Maghintay ka lang matalo. Sindihan ang insenso, simulan ang laban. Zuo Handiao, huwag ka nang makipagpatintero sa kanya. Gamitin mo ang iyong pangkakamot na pangbuwal bundok para tapusin na siya agad. Lagot na, talo na tayo. Ang leeg ng Zuo Shandiao ay mahaba gaya ng ahas. Ang mga binti naman ay kasing taas ng crane, napakalawak ng naaabot ng atake niya. Ang tuka ay parang pako. Ang pakpak naman ay parang matalim na kutsilyo. At ang mga kuko nito ay talagang nakakasugat. At higit sa lahat, napakabagsik niyang makipaglaban. Kapag nagkaroon na ng sugat sa kuko niya, lalabas ang pagiging malupit niya. At hindi na siya titigil. Kung ang maliit na manok sa damo na ito ay lalaban sa kanya, para lang siyang sumugod sa kapahamakan. Zuo Shandiao, Zuo Shandiao, Zuo Shandiao, Zuo Shandiao. Hahaha. Basura lang ang maliit na manok sa damo. Zuo Shandiao, durugin mo siya. Tapusin siya. Tapusin siya. Tapusin siya. Sa bawat pag-atake, lalong naiipit ang phonetics ng damo. Ang stamina ng Zuo Shandiao na ito ay mas matindi pa sa inaasahan ko. Lagot! Mauubusan na ng lakas ang maliit na manok sa damo. Halos maipit na si maliit na manok sa damo sa alanganin, hindi na ito dapat patagalin pa. Kailangang humanap ng paraan para makawala agad. Tatay, kung ang manok natin ay mapaharap sa sunod-sunod na laban at maubusan ng lakas, paano tayo lalaban? Hindi uubra ang pakikipagsabayan sa lakas. Sa ganitong pagkakataon, kailangan mong hanapin ang kanyang kahinaan upang gamitin ang diskarte laban sa lakas. Kahinaan po? Unang kahinaan, tamaan ng likod. Ang likod ng manok ay nagdudugtong sa leeg at katawan. Ito ang sentro ng kanyang puwersa, ngunit ito rin ay napakadelikadong parte. Gamitin ang buong lakas para tamaan ang likod niya, dahil maaari nitong pinsalain ang loob ng kanyang katawan at maging sanhi ng paghina niya sa isang iglap. Pangalawang kahinaan, sipain ang dibdib. Sa ilalim ng dibdib naroon ang mga kritikal na bahagi. Hintayin ang pagkakataon na bubuka ang tuka niya para manuka, tsaka sipain ng mabilis ang kanyang dibdib. Maaari siyang mawalan ng malay o mahilo sa gaanong tama. Pero sa matinding tama, maaari itong tumama sa kanyang puso at baka makaapekto pa sa kanyang mga mata. Ang dalawang ito ang mga kritikal na punto para talunin ang mas malakas na kalaban. Naiintindihan ko na po. Kailangang puntiryahin ang pinakamasakit at pinakamahalagang bahagi ng katawan niya. Pero paano po kung makatapat natin ay manok na pinalakas ng gamot? Kahit na mukhang matindi ang atake ng manok na may gamot, masyadong mainit ang ulo at walang kontrol ang galaw nito. Pagkatapos ng unang mga buwelo, mawawalan na agad ito ng lakas. Kailangan mo lang hanapin kung nasaan ang lumang sugat nito, dahil iyon ang kanyang magiging kahinaan, at doon mo siya siguradong matatalo. Sige, Zuo Shandiao, habulin mo lang. Habang mas nagmamadali ka, lalong gumugulo ang mga hakbang mo, at hindi mo na maitatago ang iyong mga kahinaan. Mayroong lumang sugat doon. Nahanap ko na ang kahinaan niya. Phonetics ng damo, ang kahinaan niya ay nasa ikatlong bahagi ng kaliwang pakpak, 3 pulgada sa ilalim ng mga balahibo. Ngayon na, Starfall chest kick. Lagot! Napatumba si Zuo Shandiao. Tama ba ang nakikita ko? Talagang napatumba ni maliit na manok sa damo si Zuo Shandiao. Zuo Handiao, huwag kang matakot. Gamitin mo ang Iron Mountain Lean. Sagasaan mo yan. Ha, hindi mo na kaya no. Duwag. Isa lang siyang duwag. Ha. Hanggang dyan lang ang kaya niya. Samba lang ang pagkakataong iyon. Ngayon, kailangan mo nang magpaalam sa iyong maliit na manok sa damo. Ha. Zuo Shandiao, habang mahina pa siya, tapusin mo na agad siya. Hehehe.
ang 200,000 dolyar ko. Magiging 2 milyong dolyar na. 2 milyong dolyar. Haha, tama ang naging taya ko. Hahaha. 3, 2, 1 ilag. Ano? Tumba ulit si Zuo Shandiao. Ang tawag sa sikat na ataking iyon ay gamitin ang lakas ng kalaban laban sa kanya. Zuo Shandiao, bumangon ka. Zuo Shandiao, gamitin mo ang lahat ng lakas mo para talunin siya. Walang hiyang babae ka, kinalaban mo pa ako. Lahat ng ari-arian mo, pati na rin ang sarili mo, may iwan sa akin ngayong gabi. Hahaha, sabi ko na sa inyo, ang Zuo Shandiao ko ay hindi ganoon kadaling talunin. Kapag nagalit si Zuo Shandiao, talagang wala siyang awa. Mamaya lang, ang maliit na manok sa damo mo ay magiging durog-durog na at kalat-kalat na ang balahibo niyan. Huwag kang masyadong kampante. Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Ang masyadong mapagmataas ay madalas bumabagsak. Gumamit kayo ng maliit na panalo para makuha ang sakim ko. At malaking pusta para pikutin ang pag-asa ko. Ang gusto ninyong makita ay isang taong lamon ng sugal na sumusugod ng walang pakialam. Tinuring niyo akong biktima pero hindi niyo alam na ang tunay na mga ngaso ay madalas nagpapanggap na biktima. Sa sugal na akala niyo ay panalo na kayo, panoorin niyo kung paano ko babaliktarin ang laban. Mahusay, Ahua. Napakahusay ng isinulat mong sikretong libro. Subalit, hindi pa ito sapat. Ang lahat ng ito, puro teknik lang. Ano po ba ang pinakamahalaga? Para sa isang matalinong sabungero, ang labanan ay hindi tungkol sa kuko ng manok, kundi sa isipan ng iyong kalaban. Ang kasakiman ang nagpapabulag sa tao, dahilan upang makita lang ang pakinabang at hindi ang panganib. Dahil sa kayabangan, nagiging mapagmataas ang tao. Tinitingnan lang ang sariling galing at hindi ang lakas ng iba. Sa mga ganitong oras, kailangan mo lang kontrolin ang kanilang ugali, gamitin ang sitwasyon para sa iyong plano, at siguradong magtatagumpay ka sa lahat ng bagay. Tanda ko na po iyan, tatay. Ang sabong ay pakikipaglaban sa kapwa-tao. Phonetics ng damo. Nawawala na ang bisa ng gamot ni Zuo Shandiao, ngayon na ang tamang oras para bumawi. Ipadyak at ihulog ang likod. Zuo Shandiao, bumangon ka riyan. Naubos na ang oras ng insenso. Talo ka na ng tuluyan. Tapos na ang oras. Panalo si Phonetics ng damo. Grabe. Ano ka mo? Ginamit talaga natin ang pangkaraniwang manok para talunin si Zuo Shandiao. Hindi ba ako nananaginip? Totoo ito? Hindi ito panaginip? Hahaha, nanalo tayo ng 200 milyong dolyar. Haha. Hindi ako makapaniwala. Talo si Zuo Shandiao. Talo siya. Wala na lahat ang pera ko. Hoy, mahal. Sigurado ka bang hindi ito panaginip? Sige na, kunitin mo ako. Kunitin mo ako dali. Tingnan mo, nanalo tayo. Naku, tapos na ako. Natalo pati ang bahay ko. Wala kang silbi. Itinaya ko na ang lahat ng ari-arian ko. Tumayo ka riyan, walang hiya ka. Hindi maaari. Paano natalo si Zuo Shandiao sa isang ordinaryong manok lang? Natalo talaga ako ng 200 milyong dolyar. Ito na ang halos kalahating taong kinita ng bawang cockfighting arena, Liuzi. Sabi mo magaling siya sa laban na ito? Brother G, sinisiguro ko sa inyo, pinainom ko talaga siya ng dobleng pulbos ni King Kong. Hindi ito dapat nangyayari. Hindi talaga dapat. Hindi dapat? Pero heto, at natalo pa rin tayo. Brother G. Wala kang silbi. Wala kang kwenta. Napakawalang silbi mo. Sabi mo hindi siya matatalo. Walang silbi. Dapat kang parusahan. Tama na, huwag mo na siyang saktan. Tanggapin mo na natalo ka talaga. Hindi mo kailangang ibuhos ang galit mo sa ibang tao. Saka, naging swerte lang naman ako. Walang swerte-swerte sa akin. Iba kang babae ka. Masyadong nakakapagtaka ang swerte mo. Sabihin mo sa akin, sino ka ba talaga? Isa lamang akong simpleng magsasaka na nag-aalaga ng manok. Kung ganoon, may problema sa manok mo. Anong magiging problema sa manok na ito? Isa lamang itong napaka-ordinaryong manok mula sa manukan namin at unang beses pa lang nitong lumaban ngayon. Anong magiging problema rito? Hindi ako naniniwala. Isang ordinaryong manok na nangingitlog lang ay hindi madaling mananalo ng 10 sunod-sunod na laban at tatalunin pa ang pambato kong si Zuo Shandiao. Oo, tama. Ikaw, siguradong pinainom mo siya ng pampasigla. Tama, gumamit ka ng pampasigla.
Tama. Hindi kami naniniwala. Siguradong may daya ito. Isang pipiting manok lang tatalo sa pambato namin? Kahit kailan ay hindi pa ako nakarinig ng ganoong balita. Kailangang imbestigahan ang nangyaring ito dahil ang pera ko ay hindi pwedeng mawala ng ganoon-ganoon na lamang ng walang paliwanag. Imbestigahan nyo yan. Kailangan kong guluhin ang pagkapanalo nila. Dahil kung malalaman ni Boss Cheng na natalo ako ng ganito kalaki, siguradong paparusahan niya ako ng matindi. Sandali lang, anong doping ang pinagsasabi nyo? Kahit kailan, ay hindi namin narinig ang tungkol doon? 15 taon na ang nakalipas. Itong si Bawang Cockfighting Arena mula sa labas hanggang loob, ganito pa rin ang baho, na hindi tanggap ang pagkatalo kaya nanggugulo na lang. Ano ngayon? Bintangan na lang kapag hindi nyo matanggap na talo kayo. Sabi nyo may gamot ang manok ko. Nasaan ang ebidensya? Liu Zi, kunin niyo ang manok niya. Ako mismo ang magpapasuri ng dugo nito. Sugurin nyo. Maling paratang iyan, para kayong mga walang hiyang magnanakaw. Paano kung pagkatapos masuri ay mapatunayang malinis ang manok ko? Anong gagawin nyo? Kung nagkamali ako ng bintang sa iyo, puputulin ko ang 3 kong daliri bilang kabayaran sa iyo. Mahal ko, sobra kitang na-miss. Brother Kun, bumagsak na si Yaoji. Natalo sila agad ng kalahating taon nating kinikita. Bakit? May dumating ba na mas magaling sa kanila? Isa itong babae. Natalo ka ng isang babae? Ang utak ba ni Yaoji ay tinuka na at naging walang laman? Pinagpipilitan ni Yaoji na gumamit ng pampasigla ang kalaban at pinalilibutan na sila ng kanyang mga tauhan. Sige. Patawag mo si Lao Gijo mula sa likod. Hayaan mo siyang mag-ehersisyo ng katawan at subukan kung ano ang galing ng kalaban. Opo, sir. Aking bunsong kapatid. Hindi ko akalain na sa mundong ito ay may babae pa palang kayang maglaro ng sabong ng ganoon kagaling. Labinlimang taon na, bilang iyong nakatatandang kapatid. Miss na kita. Lao Guizhou, may trabaho tayo. Sino? Na naman ang pumunta rito para manghamon ngayon? Ito ba ay gamit ang Liu Defeng ni Dianan o ang kuotang siya ni Minbei? Wala sa kanila. Isa itong babaeng taga na yon, may dalang isang karaniwang manok at tinalo ang lahat ng alas ni Yaoji, kabilang na ang Zuo Shandiao. Babaeng taga na yon? Isang karaniwang manok? Ipagmaneho mo ako. Anong balak ninyong gawin? Lintik naman, wala na ba talagang batas? Sinasabi ko sa iyo, Nengne. Basta't aminin mo lang na binigyan mo ang manok ng pampasigla, ay hindi ka na masyadong parurusahan ni Kuya. Dapat ay nandito na sila. Gusto kong makita kung sino ang napakatapang para mangdaya dito sa aming Bawang Cockfighting Arena. Yaoji, inutusan ako ng boss na tanungin ka, kailan pa naging parang palengke itong lobby mo? Ang ingay-ingay na at hindi na makapagpahinga ang mga babae sa itaas. Assistant Shen, hindi ko po kasalanan ito. Siya ang may gawa. Ang babaeng ito, nilagyan niya ng pampalakas ang manok niya at ayaw niya pa akong payagang suriin ito. Sa pagsusuring ito, kahit sino pa ang dumating, kailangang sumunod sa patakaran. Kaya pakiusap, makipagtulungan na kayo. Madali naman akong kausap, kaso natatakot ako na baka dayain nyo. Ang resulta ng pagsusuring iyan. Nagsisinungaling ka. Huwag kang mag-alala. Ang Bawang Cockfighting Arena namin ay palaging tapat, tsaka kung hindi ka susunod sa pagsusuri, wala kaming maipapakitang paliwanag sa lahat. Ang madadamay ka rin sa gulo, hindi ba? Mukhang mapanganib ang babaeng ito. Tinatakot mo ba ako? Sige na nga, suriin nyo na. Salamat sa pag-unawa, Binibini.
Aabuti ng 2 oras ang pagsusuri. Pagkatapos ng 2 oras, lalabas na ang resulta. Teka muna. Kapag napatunayang malinis ang manok ko, pagkatapos nito, gusto kong lumuhod siya sa harap ng manok ko, yumukod ng 3 beses, at tumilaok din ng 3 beses. Tatantanan kita. Ako. Manahimik ka. Nakakahiya ka. Sige, ako ang sasagot para sa kanya. Kapag nagkamali kami sa inyo, gagawin niya iyon. Ang husay mo sa sabong, talagang kahanga-hanga. Ang bawang cockfighting arena namin ay may punong eksperto sa sabong. Noong nalaman niyang may mahusay na tulad niyo, nais niya kayong makatunggali. Magpapadala kayo ng eksperto para tapatan ako? Dahil sa paanyaya nyo, sige, isa pang laban. Mahal, wag na tayong magsugal. Kunin na lang natin itong 200 milyong dolyar at umalis na, okay ba? Ang tanga mo, sa laki ng perang napanalunan natin, sa tingin mo ba, hahayaan nila tayong makaalis ng ganoon lang? Ipasok si Elder Joe. Elder Joe, ito ang binibini na nagpakita ng pambihirang galing ngayong araw. Itong binibini. Ano po iyon? Ang mga mata ng taong ito, bakit kamukhang kamukha niya? Siya ba iyon? Imposible. Siguradong namalikmata lang ako. Ang anak ni banal na Buddha ng sabong, ayon sa mga usap-usapan, ay matagal na raw wala, kaya imposibleng nandito siya. Lao Gizao, 15 taon na ang nakalipas. At mukhang tumanda ka na nga. Ganyan mo ba talaga ako titigan, Lao Gizao? Siguro, nagkita na tayo noon? Sa unang tingin, Hija, may pagkakahawig ka sa dati kong kakilala. At kamukha mo nga siya. Pero kung titingnan ng mabuti, mukhang hindi naman pala. Nakasuot ng simple. At may amoy pa ng dumi ng manok. Wala na talaga ang dati niyang karangyaan. Mukhang ang amo ng bawang cockfighting arena na ito ay napalitan na. Hindi ko lang alam kung sino ang nakagawa para sa isang Lao Guizao na sumunod sa kanya ng buong puso. Hija, nais ko rin sanang makipag-usap sa iyo tungkol sa labanang ito. Kaya sige, magsimula na tayo. Kailangan ko lang pong magbanyo. Maaari po bang makigamit ng inyong banyo? Sige lang. Paglabas mo, kumanali ka. Nandoon iyon sa dulo. Mahal, maaari mo ba akong samahan? Baka maligaw kasi ako. Laoge, anong nangyari sa'yo kanina? Bakit parang nakakita ka ng multo? Sino ba ang babaeng iyan? Nararamdaman ko na kamukha siya noong batang babae 15 taon na ang nakakaraan. Yung babaeng tumalo sa akin. Isang batang babae? Oo. Ang batang babaeng tumalo sa akin ay walang iba kundi noon pa man ang sikat sa buong lupain na hari ng sabong, ang anak ni Zhongming. Ano? Ano? Haka-haka lang iyon. Pero, ano pa man siya, hinding-hindi ko siya hahayaang makaalis sa bawang cockfighting arena. Mga kababayan, hali kayo, dito. Dali, bilis! Sabi ng tatay ko, mapanganib ang pumasok mag-isa. Maaari mo itong ikahamak. Dapat ay marami ang nakatingin para hindi basta-basta makagawa ng masama ang sinumang nagtatago sa dilim. Ahua, ito ba ang sinasabi mong lugar? Grabe. Napakagara naman dito. Ito ba ang sabong? Napakaraming tao. Para lang manood ng 2 manok na naglalaban. Ano ba ang ginagawa ng masamang babaeng ito? Binibini. Sino-sino sila? Sila ang mga taga-nayon namin, mga tito at tita ko. Sumama sila sa akin sa lungsod para magbenta ng mga produkto mula sa bundok. Ayaw nilang maniwala na ang aking manok ay nanalo ng ganito kalaking pera, kaya sumama sila para makiusisa. Lahat ng ito ay napanalunan ko, gamit ang aking manok. Pwede itong palitan ng napakaraming pera. Ito, ang mga plastic na ito na ba ang pera? Ahwa, galing mo talaga. Ang manok na ito, ganito ba talaga kagaling? Bilis, patingin kami.
Mukhang nais niyang gumawa ng ingay sa gitna ng napakaraming tao para hindi ako basta-basta makakilos. Mga hampas lupa na walang alam sa mundo, hindi sila dapat katakutan. Kung mas maraming tao, mas marami ang makakakita sa kanyang pagkatalo. Mas nakakalibang iyon. Sila ang aking mga testigo, at sila ang maglalantad ng inyong totoong anyo. Kahit gaano pa kayo katapang, hindi kayo mangangahas na mandaya sa harap ng maraming tao. Itay, siguradong gagawa sila ng masamang plano bukas. Hindi po ba tayo lalamangan? Ahua, tandaan mo, kapag nag-iisa ka lang at nasa loob ka ng kanilang teritoryo, ang pinakamagandang taktika ay hindi ang makipag-away ng harapan, kundi ang guluhin ang sitwasyon. Sa lugar kung saan may sikat ng araw, ang mga masasamang elemento ay mapipilitang magtago. Dahil sa dami ng tao, kakailanganin ninyong maging formal at hindi kayo makakagawa ng maruming laro. Tito, tita, manood lang kayo rito at tingnan nyo kung paano tatalunin ng manok namin ang pinakamagaling ninyong pambato sa sabong. Sige, galingan mo Ahua. Ipanalo mo ang ating baryo. Magkano ang itataya natin sa pagkakataong ito? Binibini, ang ordinaryong pustahan ay hindi nararapat sa talas ng iyong mga mata. Ganito na lang, 500 milyong dolyar bawat laro. Isang laro lang para malaman kung sino ang panalo. 500 milyong dolyar? Magkano? 500 milyong dolyar? Diyos ko po, kahit pagsama-samahin pa ang kayamanan ng lahat ng mga ninuno ko mula noon, ay hindi pa ako nakakita ng ganitong karaming pera. Isipin mo na lang kung gaano kalaki ang tumpok na iyan. Kung ipapatong-patong iyan, ay mas mataas pa iyan sa truck. Totoo yan? Sapat na iyan para sa buong barangay natin na mamuhay ng matiwasay sa loob ng 8 henerasyon. Wife, 500 milyong dolyar. Ngayon, huwag ka na munang makipagpustahan. Kapag natalo tayo rito, kahit ibenta pa natin ang buong pamilya natin, ay hindi pa rin natin iyan mababayaran. Ngayon, kailangang makinig ka sa akin. Ahua, kapag natalo tayo rito, ang 500 milyong dolyar na utang ay hindi birong problema. Mas mabuting huwag na tayong tumuloy. Oo nga, Ahua, makinig ka sa akin. Ang napakalaking kayamanang ito ay hindi para sa atin at hindi natin ito kakayanin. Huwag na huwag kang makikipagpustahan sa kanila. Miss, anong nangyari? Natatakot ka na ba? Kung wala kang 100% kasiguraduhan, ay hindi ka maglalakas loob na mag-alok ng ganito kalaking pusta. Laugi Joe, balak mo ba talaga akong ubusin? 500 milyong dolyar ay 500 milyong dolyar. Tataya ako. Baliw na. Talagang nababaliw ka na. Kapanalo lang natin ng 200 milyong dolyar? Ngayon naman ay tataya ka ng 500 milyong dolyar? Paano namang mangyayari na palagi na lang swerte? Imposible yan. Kung nanalo tayo ng 200 milyong dolyar kanina, paano mo nasabing hindi tayo pwedeng manalo uli ng 500 milyong dolyar? Sino ang makakapagsabi sa swerte? Susubukan ko ulit. At isa pa, at hindi na ako makapaghintay na makita. Ang galing ng punong opisyal ng sabong. Ginoong Joe, pakituloy na po. Sandali muna. Miss, ang ligaw na manok mong iyan ay bawal sumali. Bakit? Ang labis naman itong pang-aapi. Bakit kailangang ipagbawal? Anong pinuputak-putak nyo? Tumigil kayo sa pagngangawa. Anong bakit kamo? Sinasabi ko sa iyo, hanggat hindi lumalabas ang resulta ng test, itong manok mong ito, hindi pwedeng isa lang. Ito ang batas. Kung ganoon, mabuti pa. At dahil wala rin naman akong dalang ibang manok, itong laban na ito ay hindi na namin tatanggapin. Ayoko na. Bakit nagmamadali ka? Kung ayaw nilang isabong ang manok natin, tiyak na may inihanda silang ibang pansabong para pagpilian mo. Mabuti pa si Miss at may unawa. Mga bata, ilabas na ang mga manok para makapili si Miss. Hindi dapat gumagamit ng hindi sariling manok at huwag hihiram ng sandata ng iba sa matinding labanan. Yan ay mahigpit na tuntunin. At isa pa, ang mga manok na ibibigay nila, sino ang nakakaalam kung anong pandadaya ang ginawa nila doon? Talagang hindi dapat ituloy ang laban na ito
Kapag natalo tayo, ay 500 milyong dolyar ang mawawala. Oo nga po, Ahua. Itong mga manok na hindi natin kabisado ang pinagmulan, hindi pwedeng gamitin sa sabong ng basta-basta. Totoo yan. Paano kung ang mapili nyo ay duwag, sakitin o mahinang manok? Diyari na tayo. Tama po sila. Kalokohan. Sa laki nitong aking bawang cockfighting arena, ang ibinibigay namin sa panauhin ay ang pinakamagandang klase. Ang kanilang dugo ay mula sa mataas na pinagmulan. Kumpara sa inyong mga ligaw na manok, ay mas magaling ang sa amin ng mahigit 100 beses. Maganda pala ang pinagmulan. Lalong dapat na nating subukan. Sinusuwerte ako ngayon. Kahit itong ligaw na manok ay nanalo, paano pa kaya kung tunay na pansabong ang gamitin natin? Tiyak na mas madali ang magiging panalo. Itong 4 na manok na ito ay sadyang pinili ko ng mabuti para sa iyo. Kahit alin pa ang piliin mo, talo ka pa rin. Sana ay tulungan tayo. Kailangang makapili tayo ng isang mahusay na manok na panabong. Masyadong mainit ang ulo nitong unang manok. Madaling makita ang kahinaan. Ayoko nito. Itong pangalawang manok naman, masyadong kalmado. Hindi kami magkasundo. Ayoko nito. Ang tapang nito. Pati sa amo ay nangangat-ngat. Itong trader na ito. Ayoko nito. Wala kang alam? Sa sabong, dapat ay matapang ang pinipili. Pwede na ang pangatlo. Ikaw ba o ako ang pipili? Kinapon na manok ito. Lao Guizao, paano mo nagawang itong lampa ay ibigay sa akin para piliin? Sige. Kung iyan ang gusto mo. Huwag mong pipiliin ang isang iyan. Mukhang may sakit ang manok na iyan. Nakapili na ako. Pipiliin ko ang pang-4. Ano? Ano raw? Sinasabi ko sa iyo, Missy, talagang napakahusay mo pumili. Magaling ang napili mo. Ang galing ng napili mo. Talagang napakahusay. Hindi ka talaga nagbibiro. Tunay na asawa ka nga ng asawa mo. Napakahina mo talaga. Napili mo pa talaga. Ang manok na katatanggal ko lang ng kakayanan. Ang manok na ito ay hindi na isang sabungin, kundi isa na lang kalahating paralisado. Sigurado ka ba rito, Binibini? Hindi. Mali ang napili namin. Ayaw namin sa manok na iyan. Ang pipiliin namin ay ang pangatlo. Pangatlo ang piliin natin. Ahua, hindi uubra ang manok na iyan. Bilisan mo at pakiusapan sila. Magpalit ka ng isa. Magpalit ka na. Sige na. Ipalit mong iba. Ito ang pinipili ko. Sa manok na ito, parang may connection kami. Nababaliw ka na ba o sadyang hangal? Kahit sino, maliban na lang kung bulag, ay makakakita na ang manok na ito ay halatang may sakit. Hindi na nga makatayo ng maayos. Paano ito lalaban sa manok niya? Ano bang alam mo? Sinabi mo rin dati na walang silbi ang manok natin, pero hindi ba't napanalunan nito ang 200 milyong dolyar para sa atin? Ikaw, Shuanzi, tumahimik ka na lang. Makinig ka na lang sa akin. Pang-4 ang pipiliin ko. Sige. Ang pang-4 ang pinili ng Binibini. Kapag nakapili na, hindi na maaaring magpalit. Huwag nang matagal. Nakapili na ako ng manok ko. Paano naman ang sa inyo? Binibini, dahil isang eksperto ang aking makakalaban, siguradong ilalabas ko ang pinakamalakas na manok na panabong. Ilabas nyo si Dugong Halimaw. Ano? Dito pala natin ito makikita. Ang tinaguriang hari. Blood slaughter. Balita ko, lumahok na siya noon sa 500 marahas na laban sa kulungan at walang natira sa mga nakalaban niya. Pero dahil sa sobra niyang bangis, hindi ba't tinanggalan na siya ng lisensya sa laro? Hindi mo ba alam? Matagal na siyang bawang cockfighting arena.
Binili sa halagang $1,000,000. Matagal siyang itinago para sa lihim na pagsasanay. Sabi nila ay lumakas ng 10 beses ang kanyang bangis. Ngayon, magiging kapanapanabik ang panoorin. Mga Ginoo, ang blood slaughter ay nagmula pa sa liblib na bundok sa pagitan ng Yunnan at Myanmar, isang napakabihirang breed. Ang tibay ng kanyang mga buto ay doble kaysa sa mga karaniwang manok. May tuka na parang bakal at may mga kuko na kayang bumakbak ng bato. Simula noong 3 taong gulang pa lamang siya, tanging buhay na nilalang lamang ang kinakain niya. At araw-araw ay pinapalaban sa loob ng hawla laban sa mga asong lobo. Sa araw na ito, para salubungin si Miss, nilabas natin si Blood Slaughter upang ipakita ang tunay na gilas. Gagamitin ko si Blood Slaughter para tapusin ang ika-4, ang baklang manok na iyan. Ikaw, humanda ka ng matapos. Blood slaughter. Asawa ko, hindi natin sila kayang talunin. Sumuko na tayo. Huwag na nating ituloy. Tama na, itigil na natin ito. Ang blood slaughter na ito, hindi na ito matuturing na isang normal na panabong na manok, kundi isa na itong walang awang makina ng kaparusahan. Ano? Natatakot ka ba? Kung natatakot ka, madali lang ang solusyon. Lumuhod ka at umamin ng pagkatalo. At baka pag-isipan naming hayaan kayong makaalis ng buo. Huwag nang maraming satsatat. Magsimula na tayo. Sige. Pumunta na tayo sa aming lugar ng hatol. Sa 2 panig, ipasok na ang mga manok sa arena. Ano pang papanoorin natin dito? Isang tuka lang, tapos na yan. Ano bang iniisip ni Hawa? Pumili siya ng lampang manok. Pag natalo siya, mawawalang $500 milyong. Tapos na. Tapos na ang lahat. Miss, ang iyong pang-4 na manok parang walang ka-energy. Kung susuko ka na ngayon, kalahati lang ang babayaran mo, abot pa. Dami mong daldal. Simulan na. Sugod. Sige pa. Sige. Tingnan nyo. Sumusugod na si Blood Slaughter. Iyang may sakit na manok na pang-4, malapit na siyang tapusin at laslasin. Blood Slaughter. Durugin mo ang pang-4 para sa akin. Dali, durugin mo. Wasakin mo na ang pang-4. Yan nga, sige. Nakailag siya. Ang galing, pang-4. Tama nga ang hinala ko sa pang-4. Kahit nakapon ang manok na ito, nandoon pa rin ang bagsik niya. Hindi siya papayag na basta na lang talunin ng kalaban. Iyan ay bunga lang ng kaba dahil malapit na siyang mawala. Blood Slaughter. Gamitin mo ang kukong panlupa at lumpuhin mo ang mga binti niya. Yan ang sadyang pang-atake sa bandang ibaba, ang kukong panlupa, kayang-kaya nitong pabagsakin ang kalaban sa isang saglit. Ganyan dapat. Sabi ko na nga ba, ang may sakit na manok ay mahina talaga. Yari na. Wala na, talo na talaga. $500 milyong iyon. Kahit sa susunod na buhay, hindi ko na iyon mababayaran. Siguro na siyang talo ngayon. Akala ko pa naman ay may tunay siyang galing, ngunit sa totoo lang ay isa lang siyang babaeng sinuwerte lang, napakaswerteng bruha. Ayan tuloy, dahil sa bugso ng damdamin, pati lahat ng ipon niya ay naitalo na niya. Kahit magtrabaho pa siya sa masamang paraan araw-araw, hindi niya pa rin mababayaran ang $500 milyong. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana ay hindi na lang nagpadalos-dalos sa Hawa. Napakasamang kapalaran. $500 milyong ang natalo, paano pa mareresolba ito? Eneng, tapos na ang laban. Bakit kailangan pang magpumilit sa laban na wala ng pag-asa? Huwag nang mag-aksaya ng oras. Ibigay mo na ang pera. Ang pagpili sa pang-4 na kapon ay talagang isang malaking sugal. Base sa sitwasyon ngayon, ang pagkakataong manalo ng pang-4 ay talagang napakaliit. Tay, ano pong nangyari kay Dahuwang? Kakatapos lang niyang maoperahan, hindi ba dapat ay wala siyang sigla? Bakit parang gusto niyang awayin ang lahat? Ang bagong kapon na manok ay nawawala ng balanse ang katawan. Hindi pa nawawala ang lumang gawi at hindi pa matatag ang kalooban. Ang hirap at inis nito, pati ang labis na enerhiya, ay magiging isang matinding galit. Kapag ang galit na ito ay napukaw, kung ganoon, ay aatakehin niya ng walang habas at walang pakundangan ng anumang gumagalaw sa paligid niya.
Ang bangis nito ay ilang beses na mas matindi kaysa sa karaniwang sasabong. Naiintindihan ko na po. Kung ang galit na ito ay mapupukaw, ibig sabihin po ba ay maari nitong malabanan ng lahat at matalo ang mayayabang? Tama, ang talino talaga ni Ahua. Pang-apat na manok, hanggang kailan mo ba itatago ang nagbabagang galit sa loob mo? Pang-apat, naririnig mo ba ako? Sabi nila ay wala kang silbi, isang kapon na manok, at karapat-dapat lang natapakan. Tatanggapin mo na lang ba ito? Nakatayo ng maayos ang ulo at ang tikas ng postura ito. Ito ang pinakamagandang itsura sa laban. Elder Joe, sigurado ka bang nakapon ang manok na ito? Malinaw na ang manok na ito ay kapapon pa lang. Ang ginamit ko pa ay ang pinakamasakit na paraan para kuhanin ang pagkalalaki nito. Nagsisimula na si number 4 na lumaban. Sadyang inaatake nito ang bawat dugtungan ng mga buto. Ang manok na ito ay ako mismo ang nagpalaki. Kailanman ay hindi siya gagawa ng ganitong tusong paraan ng pakikipaglaban, talagang nakakapagtaka. Laugi Joe, mukhang kulang pa rin ang alam mo sa sabong. Inalisan mo siya ng kanyang pagkalalaki at ginawa siyang isang punong-puno ng galit na pilay. Sa isipan niya, natural na ang tanging natira ay ang pinaka-primitive at walang pasubaling pag-atake. Ang blood slaughter na ito, kahit na napakalaki ng kanyang katawan, pero ang bawat atake niya ay masyadong mabigat. Hindi niya talaga maiiwasan ang mga mabilis na atake ng kapon na manok na ito. Blood slaughter? Anong tinutunganga mo riyan? Gamitin mo ang buong lakas mo para talunin mo na siya. Teka lang, ano ba talaga ang ginawa mo rito? Ang kapon na manok na ito, imposibleng magkaroon ng ganitong kondisyon. Lao Gui Jiao, dapat ako ang magtanong niyan sa iyo. Binigyan mo ako ng kapon na manok para piliin. Nakakababa naman iyan ng dangal ng bawang cockfighting farm nyo. Mabuti na lang, at alam ko ang ugali ng mga kapon na manok. Ginamit ko ang sitwasyon para malampasan ang yabang nyo gamit ang galit. Ipakikita ko sa iyo na hindi basta-basta ang manok na ito. Ikaw na masamang babae. Puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Sigurado akong hindi ka lang isang simpleng magsasaka. Paano mo na lamang gamitin ang galit para manalo? Tanging ang pinakamagagaling na tagapagsanay lang ang nakakaalam ng mga lihim na paraang iyan. Sabi ko na nga ba, hindi siya ordinaryo. Palagay ko pinadala siya ng kabilang kumpanya para sirain tayo. Miss, tama na. Magsalita ka. Sino ka ba talaga? Kapag-alaga lang ako ng mga manok. Subalit, ang hindi nyo alam, ang mas mabagsik pa sa isang matapang na manok ay ang kinapon na matapang na manok. Napakabobo mo talaga. Ang pagkakakilanlan ng asawa ko, sa tingin niyo ba ay magagawa kong pekein? Bilang mga magkakapitbahay dito sa baryo, ang lahat ng mga tao rito ay pwedeng magpatunay niyan. Tama siya. Magaling na magmamanok si Ahua. Kayong mga tagalungsod, mahilig lang kayong gumawa ng mga drama. Ngayong mukhang matatalo na kayo. Kung ano-ano na ang sinasabi nyo. Yak, kung hindi nyo kayang matalo, huwag kayong magtayo ng sugalan. Walang hiya ka. Subukan mo pang magsalita. Binibine, dahil sobra ang kumpiyansa mo sa iyong sarili, at dahil mapanuri at matalas ang iyong paningin, kung gayon, hindi ka ba natatakot? Nalakihan pa ang pusta natin? Tutal, napakaswerte ko ngayon. Kung gusto mo talagang maglaro, sige, susugal ako. Sige, kung ganoon, mula sa $500 milyong na panimulang pusta, dagdagan pa natin ito ng $500 milyong. $1 bilyong ang ipusta natin. 1 bilyon. 1 bilyon. 1 bilyon. Tama ba ang narinig ko? Sige, mananalo naman tayo kung $500 milyong o kahit $1 bilyong. Kaya bakit hindi na lang natin lakihan ang pustahan? Hoy, asawa ko, wag mo ituloy yan. Hindi ito kakayanin ng puso ko. Tumigil ka na nga dyan. Nakikipagpustahan sila sa atin ng $1 bilyong. Respeto yan para sa atin. Hindi natin dapat sila tinatanggihan. Zoe Laugui, nababaliw ka na. $1 bilyong. Ang halagang iyan ng walang pahintulot ng boss ay hindi natin kayang panagutan. Teka lang, imposibleng makapagbayad ang taga-probinsyang iyan ng $1 bilyon. Ang talagang inaabangan ko ay hindi ang pusta, kundi gamit ang bilyong pusta na ito, ay para kay Blood Slaughter ang pagsikat at pagtaas ng kanyang halaga kapag nanalo tayo sa laban na ito. Si Blood Slaughter na ang magiging prinsipe ng sabong na sobrang mahal ang halaga. Pagkatapos niyon, tsaka natin siya gagamitin sa mas malalaking pusta para kumita ng mas maraming pera. Pero hindi naman kailangan ngayon agad. Paano kung matalo tayo? Walang ganoong mangyayari. Inakala mo bang pinapakain ko si Blood Slaughter araw-araw ng mga espesyal na pagkain para lang pampagana? Ginagawa ko to para ihanda ang katawan niya at sa oras na kailangan ay kayanin ng katawan niya ang ipapakain kong pampalakas. Pinakain mo sa manok ang iyong sariling lason? Eksakto.
Kapag nakainom ang manok ng lason na 3 araw ang epekto, wala na siyang nararamdamang sakit, lalakas siya ng husto, magiging malupit ang kanyang tingin, at hindi siya titigil hanggat hindi tapos ang kalaban. Sa tingin ko, nagsisimula na ang sukdulan ng bisa ng gamot. Tingnan nyo. Tumatalab na ang gamot. Nandyan na ang epekto. Sa paggamit ng 3-day madness, huwag na nating pag-usapan ang isang kapon na manok. Kahit isang batang baka pa yan, siguradong mapupunit niyan. Anong nangyayari? Bakit itong si Blood Slaughter ay biglang naggulo ang balahibo at hindi makontrol at hindi normal ang panginginig ng mga kalamnan? Hindi ito likas na galit, hindi tama ang kalagayan ni Blood Slaughter. Hindi ito normal na pakikipaglaban. Hihihi, hindi tama ang kalagayan? Tingnan niyo po ng mabuti, miss. Malinaw na ito ay ang aming si Blood Slaughter na naitulak ng inyong kapon na manok sa pader, kaya naman lumabas ang nag-aalab na lakas nito sa pakikipaglaban. Ito ay senyales na nalalason na ang puso nito. Anong gamot ang ibinigay mo rito? Masasaktan mo siya niyan. Hoy! Babaeng walang hiya! Huwag kang gumawa ng kwento. Sasabihin ko sa'yo, normal lang itong agresyon, pagiging palaban. Naiintindihan mo ba? Panauhin, nasa arena na ang manok, hayaan silang magtagisan ng galing. Bakit? Natatakot ka na ba? Nasaan na yung tapang mo kanina noong dinagdagan mo ang taya? Yari na. Ang manok na ito ay tuluyan na ngang nagwala. Anong gagawin natin, mahal? Kapag natalo tayo sa laban na ito, mahihigit $1 bilyong ang mawawala. Blood Slaughter. Bilis! Pira-pirasuhin mo ang manok na iyan. Tapusin ang manok na iyan. Durugin mo siya. Tapusin siya. Parusahan mo siya. Ubusin mo siya. Tapusin siya. Bibi ni Bini, ang kaalaman mo sa pag-aalaga ng manok ay halatang kulang na kulang. Lau Guizao, nagawa mo talagang bigyan ang manok ng ganitong klaseng mapanganib at malakas na lason. Para lang manalo, nakalimutan mo na pati ang huling ititira mong dangal? Naku, itong insenso ay malapit na maubos. Sinasabi ko sa iyo, bruha, itong $1 bilyong mo, siguradong talo na. Number 4. Mag-ingat ka. Number 4. Bumangon ka. Bilisan mong bumangon. Bangon. Bumangon ka na, dali, bumangon ka na. Asawa ko, anong gagawin natin? Mukhang hindi na makabangon si number 4. Ang gamot na ginamit ng kalaban, aabutin ng hindi bababa sa 15 minuto bago mawala ang talab. Kailangan kong makaisip agad ng paraan. Tatay, tingnan niyo po. Ang manok na iyan ay nauubusan na ng lakas. Malapit na siyang matalo. Ahua, tandaan mo, ang sining ng sabong ay nagsisimula sa pag-unawa sa kalikasan nito. Sa susunod na makaharap mo ang ganitong sitwasyon at gusto mong pukawin ang tapang ng isang manok, hindi mo pwedeng gamitin ang mga karaniwang paraan. Maari mong subukan ang pag-akit gamit ang ganda. Pag-akit gamit ang ganda? Hindi talaga kakayanin. Masyadong mabagsik ang baliw ng manok na ito. Siguradong talo na tayo rito. Kapag natalo ako ng $1 bilyong, kahit 10 buhay pa, ay hindi ko iyon mababayaran. Mahal na panauhin, paubos na ang insensong ito. Kung ang iyong manok ay wala pa ring balak lumaban ayon sa patakaran, maaaring ideklara na hindi na ito tatayo. At kailangan mo ng sumuko. Asawa ko, anong gagawin natin? Kapag natalo tayo sa laban na ito, mahihigit $1 bilyong ang mawawala. Ang kagustuhang magparami, ang pinakapangunahin at pinakamalakas na instinto ng mga tilaok. Kahit pakinapon ito, hindi mawawala ang simbuyong iyon. Number 4. Tingnan mo, ito ang pinakamagandang inahing manok sa aming nayon. Siya ang pinakasikat doon. Maraming tilaok ang humahanga sa kaniya. Sa harap niya, hindi mo dapat hayaang mawala ang iyong dignidad. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Hahayaan mong ang isang kapo na manok ay humarap sa inahin. Ano ang ginagawa niyo rito? Isang palabas na malalaswa. Kapag tumugon ang manok na iyan, sasabihin ko sa iyo, kakainin ko ang lahat ng dumi ng mga manok na ito.
Walang kwentang huling pagtatangka. Asawa ko, tatalab kaya ito? Ang lahat ng tao rito ay pinagtatawanan na tayo. Hindi sapat na maantig lang ang loob ni number 4. Kailangan ko pang dagdagan ng diskarte. Hindi ba't may pagkakataon para sa isang break? Humihiling ako ng pause. Break muna ng 1 minuto. Anong binabalak ng babaeng ito? Minamasahin niya ang manok. Tingnan niyo ang ating panabong na pang-4. Pagod na siya. Gagawan kita ng tradisyonal na hilot para mabuhayan ka. Pang-4, hahayaan kitang muling maging malakas. Tay, ang manok na ito ngayong araw ay tinamaan sa kanyang aqua point. Mawawala na ba siya? Akala ng mga karaniwang tao na ang pagsasabong ay puro pakain at pagsasanay lang. Pero ang tunay na magaling na tagasanay ay dapat marunong magligtas. Ngayon, ituturo ni Itay sa iyo kung paano gamitin ang sining ng panggagamot para siya ay muling maging malakas. Ang unang hakbang, Ang pagtango ng Phoenix, gabayan siyang huminga ng kusa. May reaction siya. Ang pangalawang hakbang, ang kamay na nagtutulak ng ulap, kunin ang hanging nakabara sa kanya at dahan-dahang itulak pabalik sa tamang pwesto. Ang pangatlong hakbang, hanapin ang puntong nagbibigay buhay at padaluin ito sa buong katawan. Buhay na siya, Itay. Idinilat na niya ang kanyang mga mata. Ngayon, ang kaisipan, lakas, at kapangyarihan nito ay sa pilitang ginising. Kailangan lang nito ng ilang araw na pahinga para ganap na gumaling. Pero kung mapupunta ito sa arena ng sabong, ang stamina nito ay tatagal lamang ng 3 minuto. Sa loob ng 3 minuto, kailangang tapusin mo na agad ang laban. dahil gumagamit kayo ng maduming taktika, magpapakitang gilas din ako. Sandaling break muna. Huling 5 segundo. 5, 4. Huli na para magsisi. Walang hiya ka. Ang $1 bilyong na ito. Siguradong talo ka na. No. 4. Ang oras na mayroon ka ay 3 minuto lang. Sa loob ng 3 minuto, dapat mo nang tapusin ang laban. 2, 1. Tapos na ang oras, ituloy ang laban. Sige, tirahin mo. Hala. No, Apro nakatayo na uli siya. Ahua, ang galing ng teknik mo sa pagmamasahe, himala ba ito? Imposible. Halos wala na siya kanina. Ano ba ang ginawa mo sa kanya? Gumamit lang ako ng mga simpleng paraan. Kumpara sa ginamit mo sa manok, yung secret formula na nagpapawala sa wisyo ng manok, ang paraan ko ay mas matino pa. Kahit ano pang gamitin mo, hindi mo na mababago ang resulta ng pagkatalo mo. Blood slaughter. Talunin mo ang manok na iyan para sa akin. Blood slaughter. Parusahan mo ang manok na iyan. Anong nangyayari kay Blood Slaughter? Anong nangyayari kay Blood Slaughter? Hindi na niya maidilat ang kanyang mga mata. Wala naman akong nakitang ginawa siya gamit ang kanyang mga kamay. No. 4, tandaan mo ito. Ang lakas niya ngayon ay nakuha lang niya sa gamot. Kailangang hindi mo siya pakawalan. Dikitan mo lang siya. Ubusin mo ang natitira niyang lakas. Imposible. Malinaw na halos manalo na si Blood Slaughter kanina. Bakit ngayon ay hinahabol na siya ng kinapon na manok na iyan? Lao Gui Jiao, hindi ba sabi mo sigurado ang panalo ni Blood Slaughter? Kapag nalaman ito ng ating boss, na natalo tayo ng $1 bilyong, lagot tayong 3. Blood Slaughter, tumayo ka riyan. Hoy, tingnan ninyo. Ang insenso ubos na ang sindi. Bakit kayo tumatawa? Ubus na ang sindi ng insensong ito at tuluyan na kayong natalo. Nanalo tayo. Ahua, nanalo tayo. $1 bilyong. Walang hiya kang babae ka. Kanina ang pang-4 na manok na ito ay halatang agaw buhay na. Anong maduming laro ang ginawa mo? Magsalita ka. Gumamit lang naman ako ng kaunting diskarte. Alam mo ba, ang nandadaya sa bawang cockfighting arena ay dapat parusahan ng malupit. Parusa? Dapat ikaw ang maparusahan. Kumpara sa pagpapakain mo ng gamot sa manok, ang mga simpleng laro ko ay wala lang. Anong pinagsasabi mo? Kung nakapagpakain ka ng gamot sa manok, ako naman ay marunong gumamit ng buto ng mustasa. Buto ng mustasa. Ang buto ng mustasa ay maanghang at madaling kumalat. Kapag hindi sinasadyang pumasok sa mata, ay magdudulot ito ng pamamaga at hapdi na nagiging sanhi para ang mata ay hindi pansamantalang makakita ng malinaw. Ang lumang teknik na iyan, paano nalaman ng isang taga-bukid na tulad mo? Itay,
Kung sa sabong ay may gustong manalo at gumamit ng madayang paraan, anong dapat kong gawin? Kung may naunang sumira ng patakaran, hindi mo na kailangang sumunod sa patas na paraan. Maaari kang gumamit ng mga nasa paligid mo. Para sa iyong manok na sasabak ay tumaas ang tsansa na manalo. Tulad ng buto ng mustasang ito, pagkatapos itong durugin ay ilagay ito sa ilalim ng pakpak ng manok sa kalagitnaan ng laban. Habang kumakapak ang manok, ang pulbos ay lilipad at magagawa nitong ang mga mata ng kalaban ay hindi makadilat at mawala ng direksyon. Lintek, paglabag iyan sa patakaran. Ang inyong patakaran ay nakasulat ng malinaw. Saan nakalagay na bawal ang buto ng mustasa? Una, hindi pwedeng kabitan ng anumang sandata ang manok. Pangalawa, hindi pwedeng lagyan ng gamot ang manok. Ngayon sa paggamit ko ng buto ng mustasa, anong patakaran ang nilabag ko? Tama. Kami ay hindi lumabag sa patakaran, di ba? Oo, walang nilabag na patakaran. At ang ikatlong patakaran, ang matalo ay hindi pwedeng umurong sa utang. O sige na, magbayaran na tayo ngayon. Sa pagkakataong ito, ako ang nanalo. $1 bilyong. Ako ang nanalo sa round na to. $1 bilyong. Bakit ka nakatayo lang dyan? Ibigay nyo na ang pera. Bilis! May problema sa round na ito. Hindi ito counted. Anong klaseng problema ang sinasabi nyo? Kitang-kita naman kami ang nanalo sa laro. Bilisan nyo at ibigay ang pera. Ang pera, hindi nyo mailalabas dito. Nanalo si Ahua kaya nanalo siya. Mula kayo sa Bawang Cockfighting Arena, pero ayaw nyo pang umamin? Tama. Ahua, huwag kang matakot. Nandito kami para suportahan ka. Alam ko namang babaligtad kayo. Mabuti na lang at tinawag ko ang aking mga kaprobinsya para magsilbi bilang mga testigo. Walang hiya ka? Sino ka? Sa akala mo? Sinasabi ko sa iyo, dito sa lugar na ito, wala kang karapatang magsalita. Umalis na kayo agad. Hoy, ang kapal naman ng mukha mo. Kaya pala ang yaman nitong Bawang Cockfighting Arena ninyo. Dahil marami kayong kinukuhang pera. Dahil pala sa panloloko nyo sa iba. Ikaw. Tigil. Ano bang ginagawa mo? Ang reputasyon ng Bawang Cockfighting Arena natin sinisira mo na ng tuluyan. Huminahon po kayo. Kami rito sa Bawang Cockfighting Arena ay kilala sa pagiging tapat at marunong tumanggap ng pagkatalo. Dahil nanalo ang panauhing ito, babayaran po namin ang napanalunan nyo ayon sa napag-usapan. Mabuti, ibigay mo na ang pera rito. Pero dahil masyadong malaki ang halaga ng perang ito, babayaran ko na lang po kayo sa pamamagitan ng tseke. Maayos po ba ito sa inyo? Sige, basta't siguraduhin nyo lang na matatanggap ko ang pera. Siya nga pala, pati na rin yung napanalunan ko noong huling laro, na $200 milyong. Hindi pwede. Hindi pwede. Wala pang resulta ng pagsusuri sa bawal na gamot kung sakaling nandaya ka, ay walang saysay ang laro na iyon. Kung may problema ba ang aking maliit na manok sa damo, ay mas alam nyo kaysa sa akin, di ba? Ang dapat talagang isailalim sa pagsusuri ay baka ang Zuo Shandiao at ang Blood Slaughter. Huwag mo akong pagbintangan. Ang $200 milyong na iyon. Hintayin niyo ang resulta ng pagsusuri bago pag-usapan. Gagawa at gagawa kayo ng dahilan para maparatangan ako. Ang resulta naman ng pagsusuring iyan ay sa inyo pa rin naman nakadepende. Hindi na rin naman ako umaasa na ibibigay nyo sa akin ang $200 milyong na iyon. Gawin na lang natin ng ganito. Ibalik nyo ang mga pinagsugalan ng mga taga-nayon sa kanila at ang matitira ay pambayad sa utang ng asawa ko. Sige na, basta sa susunod ay huwag na kayong magsusugal. Sa sugal ay laging talo, kaya ang hindi pagsugal ang tunay na panalo. Ang Bawang Cockfighting Arena na ito ay maraming paraan para nakawin ang pinaghirapan yung pera. Ikaw. O siya, ayos na ang mga utang, nanalo na rin ang pera. Mahal, mga kababayan, tayo na at umuwi. Mahal, talagang nanalo tayo ng $1 bilyong. Hindi ba ako nananaginip? Kurutin mo nga ako. Bilis, kurutin mo ako. Bakit parang tuwang-tuwa ka? Tapos na ang utang mo sa sugalang ito, pero ang utang mo sa pamilyang ito, unti-unti mong babayaran pag uwi natin. Sandali lang po, mahal na panauhin. Ano pa ang kailangan mo? Pinapahalagahan ng boss namin ang iyong galing. Sa tingin niya ay sa iyong matalas na paningin, diskarte at lakas ng loob, na kung mananatili ka lang sa bundok para mag-alaga ng manok, sayang ang iyong talento. Anong ibig mong sabihin? Gusto ka naming imbitahan para maging aming Chief Technical Consultant. $20 milyong na basic salary bawat taon, dagdag pa ang taunang kitang 30% komisyon. Kapag pumayag ka, madali ka lang kikitang higit sa $100 milyong taon-taon. Mahal, napakaganda naman ng alok na ito. Diretsahan na rin akong magsasabi. Ang pagsasabong at pagsusugal ay labag sa loob ko. Ang pera mula sa ganitong trabaho ay may sumpang hatid. Nandidiri ako dyan. Panauhin,
Lahat ng tao ay nagnanais na umunlad. Isang beses lang dumating ang ganitong pagkakataon. Pwede mo pa itong pag-isipan. Ang iyong pag-unlad ay nabuo mula sa parusa sa iba at puno ng kasamaan. Hindi ko yan tatanggapin. Hoy, Assistant Shen, hahayaan lang ba natin silang makaalis? Dala ang $1 bilyong. Bakit ka nagmamadali? Hindi ba't may nakahanda na tayong pain? Gagawa ako ng paraan para kusa niyang ibalik sa atin ang pera. Mahal, ito ay $20 milyong na sahod kada taon. Plus mga komisyon pa. Kahit 10 buhay natin, ay hindi natin kikitain iyan. Talaga bang tinanggihan mo lang ito? Wang Xuan, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ang lugar na iyon ay pugad ng kasamaan na wala silang pakialam sa magiging kapalaran mo. Ang mga perang iyan na galing sa masama. Kapag ginamit mo, makakatulog ka ba ng mahimbing? Sige na, sige na. Total naman, mayroon tayong $1 bilyong ngayon. 10 buhay man ay hindi mauubos ito. Ha 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 ha. Hindi pwedeng gastusin ang perang ito. Sa mga susunod na araw, hahanapin natin ang mga taong bawang cockfighting arena na nawalan ng lahat dahil sa panloloko at nang walang bawas ay ibabalik natin lahat sa kanila. Ano? Ibabalik natin? $1 bilyong ito. Wang Xuan, ang perang ito ay galing sa maling paraan. Kung susubukan mo pang gumawa ng masama, humanda ka at gagamitin ko itong pamalo para parusahan ka. Opo, sige na. Mahal ko, ikaw si Guan Yin, kaya ikaw ang masusunod. Ahua, pakiusap. Tulungan niyo po kami. Tumayo muna kayo bago tayo mag-usap. Hindi na po namin kaya ito. Ang lahat ng aming mga pinag-ipunan ay nawala ng lahat. Ang bawang cockfighting arena, ang mga walang hiya sa arena na iyon, ay niloko kaming lahat. Kayo? Bakit kayo pumunta doon at nagsugal? Hindi ba sinabi ko na sa inyo na mapanganib ang lugar na iyon? Nakita lang kasi namin na madali kang manalo. Kaya natukso rin kami. Nagbabakasaling. Swerte din kami katulad mo. Kaya kami ay sumubok lang ng kaunti. Sa simula, pinanalo nga talaga kami ng $1,000 ang mga tao sa arena. Binigyan pa kami ng yosi at tinimplahan kami ng tsaa para kumbinsihin kaming dagdagan pa ng dagdagan ang pusta namin. Ang resulta, sa huling laro, naubos ang lahat. At nagkaroon pa kami ng utang na $100,000 sa kanila. Muli, isa na namang panloloko. Paasahin muna sa panalo, palalakuin ang pusta, tsaka uubusin ang lahat. Ang taktikang ito, ilang taon na ba nilang ginagawa? Ahua. Sa pagkakataong ito, ikaw lang ang makakapagligtas sa amin. Ang pera na ito ay napakahalaga para sa buhay namin. Nagmamakaawa kami. Lumaban ka po ulit sa kanila. Tulungan mo kaming mabawi yon. Hoy, mahal. Tungkol sa pagiging advisor namin, napag-isipan mo na ba? Yaoji, nasaan ang asawa ko? Ay nako, si Boss Wang ba? Bisita namin siya rito. Maayos siyang kumakain at natutulog. Pero, kung gusto mong makabalik siya ng buo, kailangan mong pumunta rito ng maayos para pirmahan ang kontrata mo bilang advisor. Oo nga pala, yung mga natalo sa sugal na kababayan mo, sa isang tango mo lang. Hehehe, maaari na nating kalimutan ang utang nila, di ba? Walang hiya ka. Kung galit ka, pumunta ka rito at ibuhos sa akin. Nandito lang ako sa bawang cockfighting arena, hihintayin kita. Tandaan mo, mag-isa ka lang dapat napupunta. Mukhang hindi na talaga ako makakaiwas. Anong gagawin natin? Kailangang harapin ang isa para matapos ang lahat. Dahil hindi sila marunong makinig sa katuwiran, patatahimikin ko na sila ng habang buhay. Tuloy po kayo. Palabasin niyo ang boss niyo ngayon din. May appointment po ba kayo?
Hindi ba kayo ang nag-imbita sa akin dito? Ngayon, paparito ako para pabagsakin ang bawang cockfighting arena. Pasensya na, medyo matitigas ang ulo. At hindi makontrol ang mga tauhan ko. Paumanhin sa nangyari sa iyo. Bayaw. Bayaw? Sino ka ba? Ano ang kailangan mo sa akin? Ako ang senior disciple ng asawa mong si Zhong Ahua. Base sa posisyon natin, dapat mo akong tawaging brother-in-law. Brother-in-law. Pinapunta kita rito. Hindi para saktan ka, kundi para humingi ng pabor. Natulungan mo akong kumbinsihin ang aking matigas ang ulong junior disciple. Basta pumayag siyang makipagtulungan. Pera? Sabihin mo lang kung magkano. Masyadong matigas ang loob ng asawa ko. Kapag nakapagdesisyon na siya, walang makakapigil sa kanya, hindi ko siya kayang pilitin. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ang mapakumbinsi ang asawa mo. Ang tanging dahilan kung bakit ka pa hinahayaang mabuhay. Brother-in-law, sobrang hirap talagang pakiusapan ng asawa ko. Kung maari po, baka mas mabuting kayo na lang ang direktang makipag-usap. Mahina. Paano siya nakahanap ng walang kwentang asawang katulad mo? Sige, tapusin niyo na siya. At para sa buhay ng aking junior disciple, ako na ang bahalang mag-alaga sa kanya. Tara, bitiwan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Bitiwan niyo siya. Cheng Kun, dapat ko nang naisip ito. Ang nag-iisang tao na kayang patakbuhin, ang bawang cockfighting arena ng walang awa at malupit, at ang kumuhang bata. Sa basurang tulad ni Lao Gizhao, ay walang iba kundi ikaw. Ikaw na isang taksil na hinarap ang sariling guro. Shimei, bakit mo naman nasasabi yan? Negosyo ang sabong na ito, isang laro para sa mga matatanda. Parehong panig ang pumayag sa ganitong deal. Ako ang nagbigay sa mga sugarol na iyon ng pagkakataong yumaman sa isang iglap. Ako ay isang tulong, ang taong tumutulong sa kanila na maabot ang kanilang pangarap. Napakakapal talaga ng mukha mo. Gumagamit ka ng lason at gamot para piliting makipag-away ang mga manok. Gumagamit ka ng panlilinlang para ubusin ang lahat ng ari-arian ng mga sugarol. Nangunguha ng tao at gumagawa ng lahat ng kasamaan. Ito ba ang paraan ng sabong na itinuro sa iyo ng aking ama? Huwag mong banggitin ang matandang iyon sa akin. Anong pangarap na walang saysay? Anong itigil ang sugal sa pamamagitan ng sabong? Sinama niya kami, parang mga pulubi na naghahamon kung saan-saan. Anong mapapala natin kung manalo tayo? Ang pagsasara ng ilang bulok na pasugalan, tingin niyo ba ay maililigtas niya ng mga sugarol na bulok na ang sistema? Sugarol din ang iyong ama. Dati ang pamilya niyo. Dahil din sa sabong ay nagkawatak-watak at nawala. Naawa lang ang tatay ko dahil wala ka nang mapuntahan, kaya kinuha ka niya bilang disipulo. Ngayong titingnan, ito ay isang malaking pagkakamali. Dahil nanggaling ako sa hirap, kaya kailangan kong sunggaban ng bawat pagkakataon para makaangat sa buhay. Pero ang tatay mo, napakaghang. Nasa kanya na ang husay sa sabong, na kayang magpayaman ng lubos at makuha ang respeto ng lahat, pero pinili niyang magmalinis at nanatili sa katawa-tawang landas ng katarungan, kaya nabuhay siyang lubog sa hirap. Hindi niya itinuro sa akin ang totoong sikreto. Lagi niyang sinasabing masama ang intensyon ko. Kahit hindi niya ako tinulungan, nakamit ko pa rin ang tagumpay. Cheng Kun, hindi mo deserve na maging disipulo ng aking ama. Pero nagtagumpay ako. Binuo ko ang sarili kong imperyo ng sabong. Ngayon, lahat ay kailangang tumingala sa akin, pati ikaw. Ang aking mahal na maliit na Shimei. Kaya pala, dahil lang sa ayaw ng tatay ko, nahayaan kang maligaw ng landas, ay tinapos mo siya. 15 taon na ang nakakalipas. Kasalanan niya yon? At hindi ako dapat sisihin. Zhong Shengfo, ikaw ang pinakarespetadong eksperto sa larangang ito. Basta't palampasin niyo na po ako at makipagtulungan sa akin, sisiguraduhin kong sa hinaharap ay lalangoy kayo sa yaman at ang dalawang paborito niyong disipulo ay magiging makapangyarihang tao. Master, ang perang ito ay sapat na para sa ilang henerasyon nating pamumuhay. Ang perang ito na nanggaling sa masamang paraan ay itinuturing kong marumi. Zhongming, huwag ka masyadong magmalaki. Sa mundong ito,
Mapapakain ka ba ng dangal mo? Master, maaari muna nating tanggapin ang alok niya kapag may pera na tayo. Marami naman tayong magagawang kabutihan, di ba? Bakit kailangang tumanggi? Wala kang utang na loob. Tinuruan kita sa sining ng pakikipaglaban upang matuto kang tumimbang ng tama sa mali at magkaroon ng paggalang sa batas, hindi para maging bata-bataan ng mga kriminal na ito. Ang layunin natin mula noon ay labanan ang sugal, hindi ang maging sugarol. Tingnan mo ang mga mata mo ngayon, kagaya lang din ito ng mga gahamang sugarol. Anong pinagkaiba mo sa kanila? Bata, nakikita mo na ba? Sa mata ng master mo, ang kinabukasan mo ay walang halaga kumpara sa mga walang kabuluhang prinsipyo niya. Napakatanda na ng pag-iisip mo. Lau Gizo, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Ang negosyo mo, kailangan mong isara. Ang pera, kailangan mong ibalik. Kung hindi, Master, Tay? Anong nangyayari sa inyo? Tay? Tatay? Master, paalam na sa inyo. Simula sa araw na ito, ako na ang kaisa-isang tagapagmana ng Battlecock St. Buddha. Ahua. Bilis, tumakas ka na. Hindi. Bubuhatin kita papunta sa ospital. Hahanap tayo ng doktor. Ahua, huwag kang magpapahuli sa kanila. Huwag ka nang sasali sa sabong sa buong buhay mo. Mabuhay ka ng gaya ng isang normal na tao. Mabuhay ka. Bilis, hulihin niyo ang batang iyan, pati na ang kanyang manok. Makipagtulungan ka sa akin at tinitiyak ko sa iyo na ang bawang cockfighting arena mo ay mabilis na magiging isang makinang gumagawa ng pera. Sige, ang tindi mo, napakasalbahe mo, at gustong gusto ko. Ang mga matatalinong taong tulad mo. Napakasaya ng pagtutulungan natin. Ikaw nga ang nagtapos sa buhay ng tatay ko. Pinagbayad mo ang ama ni Ahua? Pinuwersa niya ako. Binabantayan niya na ang napakaraming kayamanan. Pero pinili niya pa ring mamalimos at hinarangan pa ang swerte ko. Shimei, kung matalino ka talaga, ilabas mo na ang sikretong paraan para manalo na itinuro sa iyo ng tatay mo. Ang paraan ng aking ama ay matagal ko na sa iyong sinabi. Ito ay ang pagkakaroon ng tamang puso para labanan ang maling gawain. Sa isang taong sira ang konsensya at tinalikuran ang guro para sa sariling pakinabang, hinding-hindi mo ito matututunan kailanman. Napakadaldal mo at katulad mo, ang tatay mong iyon. Mapaparusahan ka. Ayaw mong ibigay? Sige. Wag po. Wag niyo akong saktan. Ahua, tulungan mo ako. Gusto mo bang pakawalan ko siya? Kung ganoon ay maglaban tayo sa huling pagkakataon. Sa laban ng buhay. Sige. Pumapayag akong makipagpustahan sa'yo, pero kailangan mong siguruhin na kapag nanalo ako, ay ilalantad mo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Ipapasara ang lahat ng mga pasugalan, at kailanman ay hindi ka na muling magsusugal. Napakalakas ng loob mo, pero mangyayari lang iyon kung mananalo ka. At kapag natalo ka naman, ay magiging sunod-sunuran kita at magsisilbi ka sa akin na parang isang tuta. Mga bata, ilabas na ang aking sasabungin. Ang manok na ito ay tinatawag na tyrant. Nagmula ito sa Timog Border kung saan nanggagaling ang pinakabagsik na sasabungjing manok mula sa ilegal na pabrika. Mula nang mapisa ito, ay nakahalo na ito sa mga ahas at mga mababangis na aso. Hilaw na karne ang kinakain nito at dugo ng hayop ang iniinom. Ang bawat pilat sa katawan nito ay nagsisilbing karangalan sa mga labanang hinarap niya. Matapos ang isinagawa naming espesyal at matinding pagsasanay sa kanya, sa 1,000 matitinding laban na sinalihan nito, ay wala ni isang nakaligtas na kalaban. Nabalitaan ko na ang tungkol sa manok na ito. Ito yung kamakailan lang sa labanan sa border. Ang nagpabagsak sa tinaguriang hari ng sasabunuging manok sa Saigon at tuluyan itong tinalo. Hindi iyan basta manok. Demonyo iyan. Isa siyang demonyo. Ang galing ng isang manok ay nasa katalinuhan nito at wala sa pagiging mabangis nito.
Lumabas ka. Black Kong. Black Gold Battle Rooster? Paano siyang naging buhay pa? Siyempre, hindi iyan ang manok mula noong 15 taon na ang nakakalipas. Ito ay ang mismong apo ng Black Gold Battle Rooster, na nagtataglay ng kaparehong dugo, makalipas ang 15 taon, at matapos ang 4 na henerasyon, sa wakas ay muli niyang naipakita ang galing ng kanyang mga ninuno. Nagpapaimportante ka lang. Gaano man kaganda ang kanyang lahi, isa lang siyang depusturang manok na hindi nakaranas ng matinding bakbakan. Dudurogin ng aking tyrant ang bawat buto ng manok na iyan. Simulan na ang laban. Hawakan ang mga manok. Pumasok sa hukay. Bitaw na. Ang galing. Tyrant, tapusin mo siya sa paglock. Mag-ingat ka, Black Kong. Black Kong, mag-ingat ka sa mga kuko nito. Tinuklaw ang mga mata nito. Tinuklaw nga ang mga mata nito. Gusto mong manalo? Hindi yan magiging madali. Iyan ay tari. Chenkun, naglagay ka talaga ng patalim sa manok. Junior sister, sa laban na ito, mga mahihina lang ang sumusunod sa rules. Dahil para sa mga tunay na nanalo, tanging resulta lang ang mahalaga. Master Kun, tingnan mo. Ito ang espesyal na kutsilyo na ipinagawa ko sa isang dalubhasa. Ang talim na ito ay nilagyan ko ng pampahina ng dugo gawa sa 3 uri ng lason mula sa mga bihirang halaman. Kapag tumama ito sa dugo, sobrang sakit na tatagos sa buto at kahit gaano pa kalakas ang kalaban, hindi na ito makakatayo. Ha ha ha. Magaling? Kahit gaano pa kahusay si Zhong Ahua sa sabong at parang himala ang galing niya, laban sa teknikal na pandarayang ito, walang silbi ang lahat. Sa pagkakataong ito, wala na siyang kawala. Nakikita mo ba, Junior sister? Ito ang tinatawag na talino. Ito ang dahilan kung bakit ang tatay mo, ang matandang walang alam kundi prinsipyo, ay hindi mananalo sa akin. Napakasama mo at wala kang kahihiyan. Wala kang konsensya. Ngayong araw, itutumba ko kayong 2 ng manok mo at tatapusin ko na ang lahat dito. Hey Ogra, gamitin mo ang talim at parusahan yan. Paano itong nangyari? Bakit wala man lang gasgas? Bakit? Nagulat ka ba? Tay, kung may taong gumamit ng maruming laro, napalihim na nilagyan ng patalim ang panabong na manok, pagtama ng isang saksak, ay mawawala agad ang panabong na manok. Paano ko po ba ito mapipigilan? Dapat kang laging maging handa laban sa iba. Bago sumabak sa laban, dapat kang maging handa sa lahat. May tuturo si tatay sa'yo. Pahiran mo ang itim na dagtang ito sa mga bahagi ng manok na madaling tamaan. Itim na dagta po? Gawa ito sa likas na dagta na hinaluan ng abo ng pino. Kapag ipinahid ito sa katawan ng manok at natuyo na, bubuo ito ng isang matigas na baluti. Tigas nito ay parang bakal at hindi tinatablan ng kahit anong sandata. Naintindihan ko na po. Wala tayong planong manakit ng iba, pero dapat lagi tayong mapagbantay. Kahit palihim mo pang lagyan ng patalim ang manok mo, hindi mo masasaktan ang panabong ko kahit kaunti. Mukhang minaliit kita. Black Kong, ipakita mo na ang iyong natatanging galing. Lock Throat Spear. Panalo na tayo. Chenkun, talo ka na. Hayop ka. Bumangon ka. Malaking pera ang ginasta ko. Bumangon ka rito. Chenkun, lahat ng nilalang ay may kaluluwa. Hindi sila dapat pilitin. Tumahimik ka. Naglabas ako ng napakaraming pera sa kanya, kaya dapat lang naibigay niya ang buhay niya para sa akin. Tumayo ka.
Sabi nang tumayo ka. Cheng Kun, tumigil ka na. Sinakripisyo na niya ang lahat para sa iyo. Dapat ay bigyan mo naman siya ng kaunting respeto. Kalokohan, isa lang itong hayop. Kung parurusahan man siya, ako lang ang dapat masunod. Boss, May nangyaring masama. May sinaktan ang manok. Kasalanan mo iyan at wala nang makakaligtas sa iyo. tumawag ka ng pulis? Akala mo ba talaga, manok lang ang dala ko rito? Nasa loob nito, ang mga ebidensya laban sa bawang cockfighting arena sa ginawa niyo sa aking ama. Walang makakatakas sa inyo. Itaas nyo ang mga kamay nyo, lahat lumuhod. Dalhin na ang mga iyan. Sino ang tumawag sa 911? Ako po, Sumama ka sa amin sa istasyon ng pulis mamaya para kumuha ng pahayag. ito po ang ebidensya. Naipasara na ang bawang cockfighting arena at si Lao Guizhao at ang kanyang mga kasama dahil sa ilegal na pagsusugal, marahas na pananakit, at ilegal na pagpapayaman ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo.